Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1881 hanggang 1890. Kumislap ang liwanag sa mga mata ni Zhang Xin, at gumalaw ang sentimental na espada sa kanyang kamay. Biglang sumabog ang galit mula sa kanya, na nagdulot ng emosyonal na pagbabago-bago sa kanyang katawan na mag-udyok sa kanyang kaluluwa, na agad na nag-alab. Ang pagpasok sa martial soul na may emosyon, ito ang orihinal na kakaibang paraan ng kanyang paglilinang. Sa harap ng Dark Gorfin, hindi siya nag-atubili na gamitin ang kanyang pinakamalakas na domain sa unang lugar. Marubdob na puot mula noong sinaunang panahon. Isang halo ang kumalat mula sa paa ni Amorous Daoluo Zhang Xin, at ang hangin ay marahas na umikot habang ang halo ay kumikislap. At sa ilalim ng pagbabago-bago ng lahat ng uri ng emosyon, maging ang mga demonyong dugo ay tila medyo nalilito dahil dito. Ang Dark Gorfin mismo ay naapektuhan din, at ang iba't ibang magulong kamalayan ay sumambulat na parang isang blowout. Siya ay natigilan, at nagmamadaling inipon ang kanyang lakas ng kaisipan upang sugpuin ang magulong kamalayan sa dagat ng espiritu. Itinulak ang dugong demonyo sa likod niya, isang itim na apoy ang bumangon mula sa dugong demonyo, na naghihiwalay sa nakapaligid na mood swings. Hindi lamang iyon, ngunit hinati din ang 12 grupo ng maitim na galit na mga espiritu, at nagmadaling pumunta kay Zhang Xin na galit na galit. Itinuro ni Zhang Xin ang kanyang kanang kamay pasulong, at ang sentimental na espada ay naging isang kurtina ng espada, at ang emosyon ay sumabog sa hanay ng kurtina ng espada. Nanlabo na rin ang mga mata niya, parang may naaalala. Sa susunod na sandali, ang mapagmahal na espada ay naging kakaiba, at ang kanyang galit ay biglang naging sakit at kalungkutan. Kumalat ang matinding kalungkutan, kumalat sa lahat ng direksyon. Siya ay may napakayaman na karanasan sa pakikipaglaban sa mga masasamang espiritu, at alam niya kung ano ang pinakakinatatakutan ng mga masasamang espiritu. Kung ikukumpara sa makapangyarihang lakas, ang mga masasamang espiritu ay mayroon ding maraming problema sa kanilang sarili. Halimbawa, ang kawalang tatag ng kaisipan tulad ng Dark Gorfin ay ang pinakakaraniwang sitwasyon. Sapagkat napakaraming masasamang bagay ang kanilang ginawa, gaano man nila i-hypnotize ang kanilang mga sarili sa kanilang mga puso, talagang mag-iiwan sila ng mga bitek sa espiritu. Sa sandaling magbago ang kanilang mga emosyon, ang mga bitek na ito ay mabilis na lalaki, na makakaapekto sa kanilang mentality. Sa makatuwid, si Zhang Xin ay hindi sabik na atakihin ang Dark Gorfin, ngunit nais niyang pukawin ang kanyang orihinal na emosyon. Sa antas ng limit Daoluo, ang ilan sa mga dating bentahe ng Evil Soul Master ay malamang na maging disadvantages. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng pinsala ni Holy Spirit Daoluo sa mga masasamang espiritu. Ang 12 grupo ng mga sama ng loob na espiritu ay patuloy na umaatake sa tibak ng espada, ngunit ang madilim na Gorfin mismo ay nagsimulang maapektuhan ng mga emosyon. Nagsimulang magbago ang kanyang diwa, at isa-isang umusbong ang kamalayan, dahilan upang hindi makapag-concentrate ang kanyang espiritu. At hindi rin maganda ang pakiramdam ni Amorous Daoluo. Pagharap sa Soul Devourer sa limitasyon ng antas ng Daoluo, nagsimulang maapektuhan ang kanyang espiritual na dagat. Kitang-kita na isa-isang pumuputi ang itim na buhok sa kanyang ulo, bagamat hindi mabilis ang bilis, ngunit patuloy pa rin ito. Ang ganitong uri ng labanan ay ganap na kakaiba, ngunit sa loob ng saklaw ng kanilang labanan, ni ang master ng kaluluwa sa panig ng tao o ang nilalang sa kailaliman ay hindi nang ahas na lumapit. Ang mga damdamin at espiritu ay lumalamon sa halos lahat ng dako, at alinman sa mga ito ay hindi maaaring ipagtanggol ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang Dark Gorfin ay palaging kinatawan ng mas malakas sa Vietnam War, at ang Amorous Daoluo ay walang exception. Ang dalawang panig ay halos magkapareho sa mga tuntunin ng lakas, ngunit umaasa sa bentahe ng sandata ng labanan, ang sentimental na Daoluo ay may bahagyang nangunguna. Kung ikukumpara sa halos static na labanan sa kanilang panig, ang labanan sa pagitan ng Ruthless Daoluo Caudesi at Ghost Emperor sa kabilang panig ay masasabing nakakasira ng lupa. Sunod-sunod na naglepa na ang malalaking bungo sa himpapawid, patuloy na umaatake, humihinga, pambobomba at iba pang pamamaraan sa walang awa na Daoluo Caudesi. At si Caudesi ay may hawak na isang malupit na espada, napakalma at matatag upang paulit-ulit na pigilan ang mga pag-atake ng Ghost Emperor. Isang dagandong ay sinamahan ng isang berdeng apoy na lumilipad palayo, at ang mga mata ni Caudesi ay kumislap na may mahinang malamig na liwanag, at ang buong tao ay pumasok sa kanyang sariling walang awa na estado ng yelo. Sa ilalim ng impluwensya ni Ruthless Bingzin, nagawa niyang husgahan ang lahat ng mahinahon, at ang kanyang sariling lakas ay maaaring ipakita sa pinakamalawak na lawak. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya at ang Ghost Emperor ay nag-away laban sa isa't isa, at ang katanyagan ng Ghost Emperor ay nasa harapan pa rin niya. Sa kanyang mga unang taon, nakaligtas pa si Caudesi sa pagkatalo sa kamay ng Ghost Emperor. Nang matalo niya ang Ghost Emperor sa unang pagkakataon, pinagsama pa rin niya ang dalawang espada ni Amorous Daoluo Zhang Xin. Ang Ghost Emperor ay umaatake kay Ruthless Daoluo habang pinagmamasdan ang labanan sa pagitan ni Amorous Daoluo at ng Dark Gorfin sa hindi kalayuan.
Kapag wala ang Demon Sovereign, ang buong Holy Spirit cult ay kontrolado niya, na masasabing wala pang isang tao at higit sa 10,000 tao. Kahit nakaharap si Qingtian Daoluo Yunming, may kapangyarihan siyang lumaban, at ang lakas talaga ang pinakamataas na pag-iral sa Holy Spirit cult. Ngunit talagang naiinggit siya kay Ruthless Daoluo at Amorous Daoluo. Sa isang kahulugan, ang pinakamalakas na tao sa Tang Sect at Shrek Academy ay hindi si Light and Dark Daoluo Longyeo. Bago pa man niya malaman na si Hanhai Daoluo Chen Xinji ay nasa Divine Origin Realm, nagseselos siya kay Chen Xinji. Hindi masyadong malakas. Ang tanging alalahanin ay ang dalawang Tang Sect peak powers, Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo. Ang pinaka-nakakatakot sa dalawang extreme Daoluo na ito ay hindi ang kanilang personal na lakas. Kahit na si Ruthless Daoluo ay isang maladyos, hindi sapat na alalahanin ang Ghost Emperor. Ang pinag-aalala lang ay ang martial soul fusion skills nilang dalawa. Sa lahat ng Ultimate Daoluo sa buong kontinente, isang pares lang ang maaaring magkaroon ng martial soul fusion skill. Silang dalawa ito. Noon, ang Ghost Emperor ay dumanas ng malaking kawalan sa ilalim ng kanilang martial soul fusion skills. Alam ang kapangyarihan nito. Kung papayag ang mag-evaluate ang Ghost Emperor, ang tanging makakapagbanta sa Devil Emperor ay marahil ang kanilang martial arts fusion skill. Noong kaharap niya ang martial spirit fusion skills ni Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo, pareho silang title Daoluo cultivation base, at ang Ghost Emperor noong panahong iyon ay extreme Daoluo na. Gayunpaman, ang dalawang malupit na Daoluo at ang Amorous Daoluo, na hindi man lang si Super Daoluo, ay talagang nagpahirap sa kanya ng malaking kawalan dahil sa kanilang mga super martial arts fusion na kasanayan. At ngayon ang dalawang ito ay isa ng pinakahuling kapangyarihan sa antas ng Daoluo, kapag ginamit na nila ang martial soul fusion technique na iyon, hindi nila alam kung gaano sila kalakas. Kaya naman sobrang nag-aalala siya. Ang paggamit ng dalawang God-killing level fixed-mounted soul guidance shell para bombahin ang Shrek City, bilang karagdagan sa pag-target sa Qingtian Daoluo Yunming, mayroon ding malaking antas ng pag-asa na mapatay si Amorous Daoluo o Ruthless Daoluo. Ngunit wala sa dalawang ito ang nasa punong tanggapan ng Tangmen noong panahong iyon. Nakaligtas lang. Sa makatuwid, sa proseso ng pagharap sa walang awa na si Daoluo Caodezi, ang Ghost Emperor ay maingat ding nagbabantay, nag-aalala lang kung kailan niya biglang ilalabas ang martial arts fusion skill. Iyon ay isang malakas na kasanayan sa isang malawak na hanay. Mula nang makamit ng dalawang ito ang Extreme Daoluo, hindi pa nila ginamit ang martial arts fusion technique na ito. Sa mundo ng Soul Master, ito rin ay isang misteryo. Walang nakakaalam kung hanggang saan ang maabot ng kanilang martial arts fusion skills. Lahat sila ay hinuhusgahan mula sa kanilang paggamit ng martial soul fusion skills bago maabot ang limitasyon. Sa makatuwid, ang Ghost Emperor ay palaging may 3 puntos na lakas, at kung ang sitwasyon ay hindi maganda, kailangan muna niyang umatras. Hanggat iniiwasan mo ang suntok, hindi na kailangang mag-alala. Dahil ang martial spirit fusion technique na iyon ay napaka-extreme, pagkatapos gamitin ng isang beses ang Amorous na Daoluo at Ruthless Daoluo, mauubos din sila. Nang makita ang Dark Gorfind at Amorous Daoluo na nakikipaglaban sa isa't isa, ang puso ng Ghost Emperor ay medyo natuwa. Kung ang Dark Gorfind at Amorous Daoluo ay maaaring matalo pareho, nang wala itong martial spirit fusion na kasanayang tila nakasabit sa kanyang ulo, kung gayon, mas malaki ang tsansa na manalo ngayon. Medyo balisa siya ngayon. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit napakatagal ng labanan at hindi kinuha ng Devil Emperor si Tang Wulan. Si Guyana ay sumugod sa kalaliman na biological camp sa oras na ito, hindi mapigilan, at sunod-sunod na pinatay ang Abyss Powerhouse. Ngayon ang Emperor B ay nagmamadaling umakyat, at kinubkob kasama ang kanyang 12 diamante na bambang bubuyog, at bahagya ng napatitag ang sitwasyon. Ngunit sa harap ng Silver Dragon Spear, hindi pa rin alam kung gaano ito katagal. Pagkatapos ng lahat, kahit ang lingdi ay nahulog sa mga kamay ni Guyana. Talagang variable si Guyana, ngunit ayon sa normal na paghuhusga, ang Demon Sovereign na nagtataglay na ng Divine Power ay dapat na hindi mapigilan. Kung ganoon, hindi matatakot si Guyana kahit gaano kalakas, isa-isa siyang mahuhulog sa kamay ng Demon Emperor. Nataranta ang Ghost Emperor, ang Demon Emperor mismo ay talagang nanlumo. Nararamdaman niya na ang kanyang lakas ay tiyak na mas mataas kay Tang Wulan, at siya ay hindi magagapi. Gayunpaman, si Tang Wulan ay parang kumunoy. Gaano man kalakas ang kanyang opens iba, palagi siyang nire-resolve nito na parang putik na baka na pumapasok sa dagat. Bilang karagdagan, ang Shanghai God Trident ay maaaring talagang banta sa kanyang pag-iral, at kinailangan din niyang mag-cast ng isang rat avoidance device, na naging sanhi ng sitwasyon sa kanyang harapan. Nagsimula ng mag-counterattack ang hukbo ng tao, at ang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang ay na-squeeze sa paligid ng Abyss Channel. Ang sitwasyon ay lalong nagiging hindi favorable para sa banal na espiritu at sa Abyss Plane. Ang Purple Golden Light ay kumikislap sa mga mata ng Demon Emperor. Biglang sumabog ang Purple Golden na liwanag mula sa kanyang katawan, tumalbog si Tang Wulan 100 metro ang layo. Tumigil ka.
Galit siyang sumigaw, umalangaw-ngaw sa mga manunood, ang makapangyarihang banal na kapangyarihan na may halong espiritual na kapangyarihan ng Divine Origin Realm, na agad na kumalat sa bawat sulok ng larangan ng digmaan. Ang bawat tao'y subconsciously ay isang pagkain. Umiindayog ang diwa. Sa sandaling iyon, ang langit ay naging kulay ube at ginto. Ang kanang kamay ni Tang Wulan na si God's Trident ay itinayo sa isang bahagi ng kanyang katawan, at ang kanyang kaliwang gininto ang dragon na si Bat ay nakatutok sa lupa, at mahinang nagsabi, gusto ba ng Demon Emperor na sumuko? Natawa sa galit ang Demon Sovereign, yellow-mouthed na bata, hindi naman maliit ang tono niya. Kung ayaw mong magbayad ng sobra, sa tingin mo ba makakapit ka sa ganitong oras? Ang pakikipag-away ng ganito ay sayang lang ang oras. I wonder if you have the courage to fight with US. A big bet. Ang bawat salita ng Demon Sovereign ay malinaw na kumalat sa bawat sulok ng larangan ng digmaan. Kahit na ang abyssal na mga nilalang na hindi nakakaunawan ng mga salita ng tao ay nakadarama ng kanyang kahulugan mula sa espiritual na pagbabago-bago. Sa isang flash ng silver light, ang Silver Dragon Princess na si Guyana ay pumunta na sa gilid ni Tang Wulan, at nagkatinginan ang dalawa. Marahang tumanggo si Tang Wulan sa kanya. Nang makita siya sa Silver Dragon at Wulan, bigla siyang nakaramdam ng napakalakas na pakiramdam ng apoy. Sa oras na ito, sa wakas ay nakatayo na sila sa tuktok ng sangkatauhan. Hanggat nanalo ang digmaang ito, kung gayon, sa mundong ito, walang makakapigil sa kanilang pagsasama. Napatingin si Guyana sa God Trident sa kamay ni Tang Wulan, at bahagyang tumanggo. Sa oras na ito, ang Silver Dragon Spear sa kanyang mga kamay ay nagpapakita na ng nakakasilaw na puting ginto, at hindi niya alam kung gaano karaming abyssal energy ang nilamon dito. Ang iba pang kapangyarihan ng tao ay sunod-sunod ding nagtipon. Sa kabilang banda, maraming Emperor-level powerhouses sa Abyss Plane at ang mataas na level ng Holy Spirit Cult ay dumating din sa likod ng Demon Emperor. Ang dalawang panig ay bumuo ng dalawang kampo. Paano gustong magsugal ng Demon Emperor? Tanong ni Tang Wulan sa malalim na boses. Tumabi sa kanya si Guyana, bilang pinakamalaking bayani sa larangan ng digmaan ngayon, kwalipikado rin siyang kumatawan sa panig ng tao. Ngunit sa sandaling ito, natural siyang umatras at binigyan siya ng karapatang makipag-ayos sa kabilang partido sa likod ni Tang Wulan. Naramdaman pa ni Tang Wulan ang kanyang pagbabalik sa Shrek Academy. Noong nasa Shrek Academy siya, hindi ba't palagi niyang ginagawa ito? Bilang Commander-in-Chief ng tatlong hukbo, si Shenbi Daoluo Guanzi ay hindi nagpatuloy sa paghakbang sa oras na ito, ngunit nag-utos na pansamantalang ihinto ang putukan ng artillery mula sa malayo. Mula sa simula ng digmaan hanggang sa kasalukuyan, ang sitwasyon ay sa wakas ay naging matatag. Kasama ang Golden Dragon Moon Language na si Tang Wulan at Silver Dragon na si Wulan Guyana, tila kahit na ang Demon Emperor ng kalaban ay umabot sa ikadaang ranggo, hindi niya madaling talunin ang panig ng tao. Ang lahat ay umuunlad sa magandang direksyon. Nanawagan ang Demon Sovereign para itigil ang laban, paanong walang kaunting kalungkutan dito. Ang malamig na mga mata ng Demon Sovereign ay tumama sa mga mukha ng lahat ng naroroon, at sa wakas ay bumalik kay Tang Wulan, mahinang nagsabi, ano ang iyong relasyon sa kanya? Gaya ng sinabi niya, itinaas niya ang kanyang daliri sa sigad sa kamay ni Tang Wulan. Trident. Saglit na nag-alinlangan si Tang Wulan. Sa susunod na sandali, hindi na siya nagdalawang isip, at dahan-daang itinaas ang sigad Trident na nagniningning na may maningning na gintong liwanag sa kanyang kanang kamay, at sinabi sa malalim na boses, siya ang aking ama. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, hindi lamang ang katawan ng Demon Emperor ang nayanig, ngunit maging si Guyana sa tabi ni Tang Wulan ay nagulat. Sa gitna ng karamihan, nanlaki ang mga mata ng Diyos ng hayop na si Ditian sa pagkagulat. Nang bumalik si Tang Wulan, nakilala na ni Ditian ang sigad Trident sa mga kamay ni Tang Wulan. Kung hindi dahil sa sobrang banal na sandata na ito, paano malalabanan ni Tang Wulan ang lakas ng antas ng Diyos ng Demon Emperor? Minsan, 10,000 taon na ang nakararaan, nakita ng Beast God na ito si Tang San minsan, at si Tang San noong panahong iyon ay naramdaman niyang hindi niya kayang lampasan, iyon ang tunay na Panginoon ng mundong ito. Ngunit sa sandaling ito, talagang sinabi ni Tang Wulan na siya ay anak ni Tang San, paanong hindi ito magpapagulat sa kanya? Sa alaala ng Diyos ng hayop na si Ditian, ang Diyos ng dagat na si Tang San ay tila may anak na babae sa simula, na asawa rin ni Lingbing Daoluo Yuhao, ang nagtatag ng Spirit Pagoda, Dragon Butterfly Daoluo Tang Watong. Oo, Tang Watong at Tang Wulan. OMG! Paanong hindi ako umasa? Ang Tang Wulan na ito ay anak pala ni Tang San. Hindi katakataka na magkakaroon siya ng Golden Dragon King na si Jinghua. Sa isang iglap, lahat ay konektado sa kanyang puso. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging lubhang mayaman. Gayunpaman, sa mga taong naruroon, kakaunti ang mga tao ang nakakaunawa sa mga salita ni Tang Wulan. Lahat, kabilang ang Shrek Academy at Tang Sect, ay nataranta. Halimbawa, si Qilin Daoluo Tanggayo ay ganoon, ang kanyang anak. Hindi ba siya ang anak ni Tang Qinan? Ngunit bakit nagtanong ang demonyong emperador tungkol kay Tang Qin? Hindi, imposible. Ikaw, ilang taon ka na? Tahimik na sabi ng Demon Sovereign.
Huminga ng malalim si Tang Wulan. Nakatayo na siya sa tuktok ng sangkatauhan, naging parang Diyos, at kinilala ng si God Trident. Wala nang dapat pang itago. Walang imposible sa mundong ito. Ito ang sinabi sa akin ng adoptive father ko noong bata pa ako. Sinabi rin niya sa akin na sa mundong ito, lahat ay maaaring magtiwala at magtiwala ng buo, at ang sarili lamang ay nawala ang mga Diyos, at ako ay iniwan sa mundo ng aking ama mula sa mga Diyos. Dahil sa ilang mga espesyal na pangyayari, maaari lamang akong manatili dito, hindi sumunod sa kanila at umalis kasama ang mga Diyos. Anak ng mga Diyos, hindi mo kailangang malaman ang mga tiyak na dahilan ni Tang. Ang gintong trident sa aking kamay ay ang banal na kasangkapan ni Poseidon, ang trident ng Poseidon. Ang sinabi niya ay hindi lamang para sa Demon Sovereign, kundi pati na rin sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Nagulat ang audience nang sabihin niya ito. Ang pagkawala ng kulay ng kalaban ay nagbago, at maging sa iyong sariling panig, bakit hindi lahat ay nabigla? Ito ay simpleng hindi maisip. Alam mo, sumikat si Tang San, ngunit 20,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa oras na ito, sinabi ni Tang Wulan na siya ay anak ni Tang San. Paano sila pinaniwalaan nito? Tulad ng sinabi ng Demon King, ilang taon na si Tang Wulan. Ang Silver Dragon Princess na si Guyana ay nanginginig ng hindi sinasadya, at bakas ng kalungkutan ang sumili sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, ang boses ng diskusyon ay tumunog din. Naging gulo ang paligid. Lahat ay hindi napigil ang magsalita. Ang iba pang 6 na tao ng Shrek 7 Monsters lahat ay may kakaibang ekspresyon sa sukdulan. Sila at si Tang Wulan ay malamang na pinakapamilyar. Bagamat ang lakas ni Tang Wulan ay palaging nagpapabuti, kung minsan ay malalampasan nito ang sentido komun, lalo na ang kanyang kakayahan sa Golden Dragon King. Ngunit ang lahat ay palaging iniisip na ito ay isang pagkakaiba-iba lamang ng Wan. Ngunit sinong mag-aakala na siya talaga ang anak ni Tang San? Wala silang dapat pagdudahan sa mga salita ni Tang Wulan. Pagkatapos ng lahat, nakilala ang isa't isa sa napakaraming taon, at ngayong kinakatawan ni Tang Wulan ng Tang Sect at Shrek Academy, hindi siya makapagsisinungaling tungkol sa ganitong uri ng bagay. Si Tang San ang nagtatag ng Tang Sect, ang tunay na ninuno ng Tang Sect. Imposible para kay Tang Wulan na gumawa ng isang bagay bilang kalapastanganan sa mga ninuno, at sa kanya, wala itong kabuluhan. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang pagkabigla ay mas mahusay kaysa sa anupaman. Ang anak ni Tang San, ang simpleng 4 na salita ay natabunan ang lahat ng mga titulong mayroon si Tang Wulan noon. Matapos bigkasan ng Demon Sovereign ang mga salitang nagtatanong, unti-unti siyang kumalma. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa lilang gintong liwanag, nagniningning na may matigas na pusong puot. Okay. Bagamat nahulaan ko na may relasyon ka sa kanya, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalapit na relasyon. Mas mabuti pa ito. Pinatay ng tatay mo ang asawa ko noong una, ngayon, ito ang oras kung kailan binabayaran ang utang ng dugo. Natigilan si Tang Wulan, pinatay ng tatay ko ang asawa mo. Sa sandaling ito, nagtatago sa Holy Spirit Sect, ang may-ari na may isang pares ng matingkad na mga mata ay sinampal ang kanyang bibig, pinipigilan ang kanyang sarili sa pagsigaw. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha sa isang iglap. Hindi niya akalain na magiging anak siya ni Tang San. Bahagyang nanginig ang boses ng Demon King dahil sa kanyang pananabik, 20,000 taon na ang nakalilipas, binasag ng aking asawa ang hangin at ulap sa karagatang ito. Ito ay ang pagkakaroon ng Megatron Continent. Ang tunay na hari ng mga Sea Soul Beasts. 1,000,000 taong gulang na Deep Sea Demon Whale King. Ang iyong ama ang pumatay sa aking asawa para lang kunin ang kanyang singsing at espiritu ng espiritu. Nagulat na sinabi ni Tang Wulan, ikaw ba ay isang Soul Beast? Isa ka rin bang Deep Sea Demon Whale? Buong pagmamalaking sinabi ng Demon Sovereign, oo, ako ang kasalukuyang Demon Whale King ng Deep Sea. Sa ilalim ng pag-uusig ng iyong ama ay kinailangan kong dalhin ang aking anak na babae sa Beibei. Hindi ko alam kung gaano karaming mga paghihirap ang naranasan ko bago ako magkaroon ng kung ano ako ngayon. Lakas! Kayo ang mga tao ang pinakagahaman na buhay. Ikaw ang Sam-Iron ng kaluluwa ng ating mundo. Ang mga kaluluwang hayop ay malapit nang mawala sa iyo. Sandali. Biglang pinutol ni Tang Wulan ang Demon Sovereign, na may pagdududa sa kanyang mga mata, at sinabi sa malalim na boses, aaminin ko na tayong mga tao ay pumatay ng mga kaluluwang hayop. Gayunpaman, tila ang sitwasyon tungkol sa iyong asawa ay hindi dahil sa amin. Ito ay kasing simple ng pangangaso ng mga tao sa mga kaluluwang hayop. Galit na sinabi ng Diablo, ano ang pagkakaiba? Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, dahil nakaranas ako ng mga katulad na sitwasyon kaya iba ang pakiramdam ko. Kaya, hindi pa nagtagal, ang Deep Sea Demon Whale King na naramdaman ko sa karagatan ay ikaw. Dapat mo ring maramdaman ang Trident of the Sea God sa aking kamay, at maging ang hininga ng aking ama. Pagkatapos ay pinili mong tumakas. Ang Demon Emperor ay nagulat, tumingin kay Tang Wulan ng may pagtataka, ikaw ba iyan? May nararamdaman siya sa oras na iyon. To be precise, sa oras na iyon, katatapos lang niya sa breakthrough.
Bagamat hindi pa ganap na nakumpleto ang Blood River God Killing Array, sapat na ang kapangyarihang ibinigay sa kanya noong panahong iyon para makumplito niya ang pambihirang tagumpay. At sa proseso ng paglusob sa banal na kapangyarihan, minsan siyang nagpakita sa kawalan ng ulirat, na parabang ang buong katawan ay na-teleport sa ibang mundo, at sa oras na iyon, malinaw na naramdaman niya ang isang pamilyar na hininga, iyon ang gumawa sa kanya sa simula. Ang hininga ng Sigurd's Trident, na ang asawa ay pinatay, ay may hininga ng Sigurd Tangsan. Ang una niyang reaksyon ay ang pagmamadali upang ganap na sirain ito, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niya ang kilabot ng hiningang iyon, ang kilabot sa matinding pagsupil. Kaya naman, pumikit pa rin siya pagkatapos ng lahat, at sa oras na iyon, naramdaman na lang niya na nasa kakaibang mundo siya, at hindi niya moari kung ilusyon ba iyon o katotohanan. Sa oras na ito, nang marinig ang sinabi ni Tang Wulan, ito ay naging isang tunay na sitwasyon. Hindi ba ibig sabihin na may kapangyarihan pa rin talagang manatili si Sigurd Tangsan? Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, umuurong ako sa pagkakataong ito upang kumpletuhin ang pagtatasa ng Sigurd Trident. Kaya ko ito isinagawa. Sa panahon ng pagtatasa ng Sigurd Trident, nagkaroon ng pagsubok na harapin ang Demon Whale King ng Deep Sea. Dahil ang Demon Whale King ng Deep Sea ay namatay sa kamay ng aking ama, kung gayon ikaw ang kailangan kong harapin. Ang Demon Emperor ay malamig na tumingin kay Tang Wulan, so ano? Sinabi ni Tang Wulan, noong oras na iyon, pinili mong tumakas, kaya nalampasan ko ang antas na iyon ng napakasmooth. Noong panahong iyon, hindi ko pa alam ang lahat ng sanhi, ngunit ngayon naiintindihan ko na silang lahat. Ang Trident ng Poseidon ay isang artifact, kahit na isang super artifact. Upang makuha ang pag-aproba nito, kailangan mong pumasa sa pagtatasa nito. Upang maging isang controller nito, ang bawat isa ay kailangang maranasan ang gayong pagsubok ng Diyos, ang bawat isa ay napakahirap na makaranas ng Diyos ng dagat. Sa pagtatasa, ang bawat item ay may sariling kahulugan, kabilang ang mga nakaraang pagsisikap na tulungan ang kaluluwa ng demonyo na maitaboy ang masasamang pamilya ng demonyong killer whale. Ang tatay ko rin ang Deep Sea Demon na kinaharap ng Poseidon dahil sa siyam na Whale King kaya, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ginawa ng iyong asawa kung bakit siya iniwan ni Poseidon at hinayaan siyang patayin ng aking ama? Walang duda na ang mga sinabi ni Tang Wulan ay katumbas ng pagbubunyag ng maraming Daoluo continent, lalo na ang mga lihim tungkol sa Sigurd Tangsan. Tulad ng 9 Tests of the Sea God, bahagya lamang itong binanggit sa mga makasaysayang talaan ng Tang Sect, ngunit tiyak na hindi ito binanggit sa ganoong detalye. At higit na pinatunayan ng kanyang mga salita ang katotohanan na siya ay anak ng Sigurd. Sa oras na ito, ang mga kapangyarihan ng tao ay tila biglang natanto. Ngunit sa parehong oras, nagsimulang magbago ang tingin sa mga mata ni Tang Wulan. Tangsan, ang absolute number 1 legend sa kasaysayan ng Daoluo continent, walang isa. Anak pala niya si Tang Wulan, na talagang hindi ka panipaniwala. Kalokohan mo. Ang Demon Sovereign ay emosyonal na umungal, ang kanyang katawan ay sumugod na may purple golden na liwanag, naging isang malaking sinag ng liwanag, at dumiretso sa pambobomba ni Tang Wulan. Gumuhit si Tang Wulan ng bilog gamit ang Sigurd Trident sa kanyang kanang kamay, ibinaba ang enerhiya na ito, at sinabi sa malalim na boses, nagsasalita ba ako ng walang kaparirikan? Alam mo sa iyong puso. Bukod dito, napatunayan mo na sa sarili mong mga aksyon na wala ako dito. Kalokohan. Nagtayo ka ng ilog ng dugo upang patayin ang mga Diyos at pumatay ng libu-libong kaluluwa. Hindi ba karapat-dapat mong patunayan ang lahat na tulad mo sa Diyos? Sabi sa mga kinikilos mo, ang asawa mo noong una ay itinuturing pang ang asawa mo. Binubuli ng Devil Emperor ang kanyang dibdib, tinitigan si Tang Wulan gamit ang kanyang mga mata. Tama ba si Tang Wulan? Tama siya. Paano makakapag-cultivate ang Deep Sea Demon Whale King sa 1,000,000 taong cultivation base? Ito ba ay talagang umaasa sa 1,000,000 taon ng oras? Siyempre imposible. 10 taon, 100 taon, 1,000 taon, 10,000 taon, 100,000 taon, 1,000,000 taon. Ang lahat ng ito ay isang sukatan ng antas ng paglilinang ng kaluluwa ng hayop, ngunit sa katunayan, ang mga kaluluwang hayop na talagang nilinang sa ganoong oras upang mapabuti ay napakakaunti. Karamihan sa kanila ay patuloy na bumubuti, at kung anong kaharian ang iyong nalalampasan ay katumbas ng ilang taon ng normal na paglilinang. Para sa dating Demon Whale King ng Deep Sea, ang paraan ng pambihirang tagumpay ay lubhang brutal. Tulad ng madilim na Gorfin na nilalamon ang kaluluwa, nilalamon nito ang lahat. Sa dagat, ang Devil Whale King ng Deep Sea ay halos walang natural na kaaway. Sa malakas na lakas nito, patuloy nitong nilalamon ang mahihina at pinapakain ang sarili. Lalo na pagkatapos ng cultivation bay sinira sa pamamagitan ng 100,000 taon, swept isang malaking lugar ng dagat, halos gumawa ng maraming mga lugar sa dagat maging patay. Pagkatapos ng milyon-milyong taon, ang cultivation base ay magiging mas walang prinsipyo. Katulad ng Evil Spirit Master ngayon, ang Demon Whale King ng Deep Sea ay determinado na lamunin ang lahat ng nilalang sa buong karagatan upang itaguyod ang kanyang sarili bilang isang Diyos. Ang tanging budi ng 1,000,000 taong gulang na Deep Sea Demon Whale King ay ang pagiging mabait niya sa kanyang asawa at anak na babae. Ngunit ang kanyang ginawa ay talagang nakaapekto sa ekolohikal na balanse ng buong karagatan.
Ito ang dahilan kung bakit ito ang napili ng 9 tests ni Poseidon. Tila nabawi ng Demon Sovereign ang kanyang kalmado. Malamig niyang tiningnan si Tang Wulan, at same time na sinabi, walang silbi ang pagsasabi pa. Noong una, hindi kinilala ng ating Holy Spirit Church na tayo ay tao. Well, dahil anak ka ni Tang San, kung gayon ako ang puot na ito, ang paghihiganti ay angkop para sa iyo. Sugal, maglakas loob ka. Mahinahong sinabi ni Tang Wulan, makinig tayo. Ang Demon Emperor ay tumingin kay Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, pagkatapos ay tumingin sa iba pang mga powerhouse ng koalisyon, at malamig na sinabi, ang labanan ngayon, sa sitwasyong ito, ang iba pang mga larangan ng digmaan ay hindi na mahalaga. Para sa iyo, hanggat maaari kang pumatay sa kasama ko, ikaw ay karaniwang nanalo. Sa kabaligtaran, kung maaari naming patayin ang mga taong ito na pinamumunuan mo, paano lamang tayo magbabante sa mga iyon? 3 laro ang mananalo. Hindi ba't gusto ninyo ang mga kompetisyon at pagtatasa? Ang mga sundalo ay hindi kailangang maging kumpi ng kanyan kung tayo ay manalo, tayo rin ay magliligtas ng gulo. Tama ang sinabi ng Demon Sovereign, mag-set up ng array. Kung ito ay talagang 3 laro upang matukoy ang kalalabasan, at ito ay hindi 2 panalo sa 3 laro, ang matatalo, 7 malakas ay mamamatay sa 1 laro, kung gayon ang layout ng 3 laro ay napakahalaga. Ito ay talagang isang malaking taya batay sa buhay ng mga nangungunang powerhouse sa magkabilang panig. Kung maayos ang pagkakaayos ng porma sayon, maaaring makamit ang panghuling tagumpay sa mas maliit na presyo at matatalo ang kalaban. Vice versa. Pagsusugal sa banal na espiritu, dapat mong harapin ang posibleng pagsisisi ng kalaban anumang oras, ngunit kung ang lahat ng matatalo ay mamamatay pagkatapos ng bawat laro, hanggat ang unang laro ay kasing lakas hanggat maaari, kung gayon ang kalaban ay maaaring magsisi ay magiging mas maliit. At ang taya na ito ay may higit na kahalagahan sa mga tao. Kung tutusin, kung ang mga nilalang sa kailaliman ay namatay, maaari pa rin silang mabuhay muli mula sa kalaliman, ngunit kung ang mga tao ay mamatay, hindi sila maaaring mabuhay muli. Ang pagpapatuloy ng digmaan, kahit na sa wakas ay maitaboy ang kalaban, hindi alam ng panig ng tao kung gaano kalaki ang kailangang isakripisyo para magawa ito. Kung ito ay depende lamang sa 3 laro upang matukoy ang kalalabasan, kung maaari itong manalo, ang pagkatalo ng tao ay magiging mas maliit, at mas maraming tao ang makakaligtas. Ngunit ang problema ay dahil iminungkahi ng Demon Sovereign ang naturang kasunduan sa pagsusugal, dapat mayroong kanyang kahulugan dito. Saan siya sigurado? Bilang karagdagan, ito ay tila mas kapaki-pakinabang sa Federation, ngunit ano ang mabuti para sa kanya? Ang lahat ng ito ay naging pressure sa mga powerhouse ng Federation, promise. Hindi pa rin pumayag. Daan-daang libong mga sundalo ang nagbibigay pansin sa kanilang mga desisyon, at ang mga huling salita ng Demon Emperor ay walang alinlangang napakasama. Kung hindi sila sumang-ayon, nangangahulugan ito na daan-daang libong sundalo ang ituturing na wala, higit pa. Makakaapekto sa moral. Ngunit kung papayag siya, walang alinlangan na mahuhulog siya sa bitag ng Demon Emperor sa isang kahulugan. Nag-alinlangan si Tang Wulan, nag-alinlangan si Guyana. Ang mga powerhouse sa panig ng federasyon ay nahulog lahat sa pag-aalinlangan. Mukhang hindi monolithic kayong mga tao. Iyon lang. Bibigyan ko kayo ng 1 oras para pag-usapan. Sa loob ng 1 oras, mananatili kami sa lugar at hindi na umaatake. Ang Devil Sovereign ay ngumiti ng mapanlate kay Tang Wulan at iwinagayway ang kanyang malaking kamay. Isang lilang gininto ang sinag ng liwanag ang lumiwanag, agad na kinulat ang malakas, at bumagsak patungo sa kalaliman. Sa panig ng tao, ang mga makapangyarihang lalaki ay may iba't ibang mga ekspresyon, at kahit na tumitingin sa isa't isa. Si Tang Wulan ang unang nagpatatag ng kanyang isip, at sinabi sa malalim na boses, lahat, mangyaring sumunod sa akin. Gaya ng sinabi niya, lumipad muna siya patungo sa gilid ng burol kung saan naroon ang life tree. Mahigpit na sumunod ang lahat. Sa oras na ito, masyadong kailangan ng Federation Army ng backbone. Kabilang ang Tang Sect, Shrek Academy, Temple of War, Spirit Spreading Pagoda, ang militar at ilang makapangyarihang tao mula sa nakatagong pamilya, ay sama-samang sumunod kay Tang Wulan patungo sa direksyon ng gilid ng burol. Pansamantalang huminto ang puwersa ng koalisyon. Ang dalawang panig ay malinaw na nagharap sa isa't isa at tahimik na naghintay. Naghihintay sa susunod na desisyon ng Human Coalition. Lumulutang sa gilid ng burol, okay na si Shrek at ang malalakas na lalaki sa panig ni Tangmen, matagal na silang nakasanayan sa mayamang hininga ng buhay na hatid ng subtree ng buhay. Ngunit para sa Spirit Spreading Pagoda, ang maraming nakatagong gate ng Sehong, ang Temple of War at ang mga powerhouse ng militar, karamihan sa mga tao ay naramdaman ito sa unang pagkakataon. Ang mayamang sigla ay halos agad na nagbigay sa kanila ng bagong pakiramdam, at ang mental na pagkahapo at pisikal na pagod na natitira sa mga nakaraang laban ay mabilis na nawala. Maging si Guyana ay hindi napigil ang magpakita ng pagtataka sa kanyang mga mata matapos maramdaman ang hininga ng subtree ng buhay. Ito ba ang background ng Shrek Academy? Sina Chenggo Daiding at Chenggo Dongfeng Magama ay nasa panig din ng Spirit Pagoda. Nang makita ang puno ng buhay na anak, hindi nila maiwasang magpakita ng kasakiman.
Malinaw na naramdaman ni Chenggu Dongfeng na kung makakakuha siya ng mas maraming aura ng buhay mula sa sinaunang punong ito, maaaring siya ay muling ipanganak nang naputol ang kanyang braso. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Ang mayamang sigla na ito ay sapat na upang makabawi sa kanyang orihinal na pinsala noon. Shrek, karapat-dapat talagang maging Shrek. Natural na nararamdaman ni Tang Wulan ang mga emosyonal na pagbabago ng mga tao sa ilalim ng sub-tree ng buhay, ngunit ang kanyang tingin ay nabaling sa Commander-in-Chief ng Federation Army, ang mahiwagang panulat na si Daoluo Yuguanzi. Anong sabi ng Commander-in-Chief? Kung tutusin, sa pangalan, si Yuguanzi pa rin ang Commander-in-Chief ng Human Coalition laban sa Abyssal Creatures at sa Holy Spirit Cult. Mapait na ngumiti si Yuguanzi at sinabing, ito ay malaking bagay. Kung isa sa alang-alang natin ang bagay na ito mula sa pananaw ng federal na pamahalaan at ipapadala ito sa Parliament para sa isang desisyon, halos sigurado ako na hihilingin sa amin ng Parlamento na ipagpatuloy ang malawakang opens iba. Bawasan natin ang lahat ng aksidente hanggat maaari. Batay sa kanyang kaalaman sa Bundestag, kasama ang pagsasaalang-alang ng Federation sa kabuuan, kahit na ito ay upang isakripisyo ang daan-daang libong mga tao, hanggat ang kaaway ay maaaring ganap na maitaboy, ito ay kapakipakinabang para sa Federation, dahil iyon ay magbibigay daan sa mas maraming tao na mabuhay. Bumaba ka na. At kapag ito ay nabigo, ito ay ang pagbagsak ng buong Daoluo continent. Isa itong kahihinatnan na hindi kayang tiisin ng sinuman. Bahagyang tumanggaw si Tang Wulan, natural niyang naisip ang ganoong sitwasyon. Mataimtim na sinabi ni Yuguanzi, ang Demon Emperor na ito ay sadyang ipinakalat ang kanyang boses sa mga manunood ngayon lang, para lang gamitin ng ating mga tao upang lumikha ng panggigipit sa ating sarili. Kung tutusin, kakaunting bilang ng mga tao ang magpapasya sa tagumpay at magpapatuloy sa malawakang digmaan. Malaki ang pagkakaiba sa bilang ng mga nasawi. Kung hindi natin ito gagawing sumugal sa kanila, ang ating moral ay maaapektuhan din ng husto. Kung iisipin ngayon, kahit na ang oras na ibinigay ng Demon Emperor ay maingat na kinakalkula. Sa loob ng isang oras, hindi ito mahaba o maikli. Dapat huli na para humingi ng mga tagubilin sa Federation. Ngunit ang padalos-dalos na desisyon ng Federal Assembly ay ang sinabi lamang ni Yuguanzi. Tumutok sa katatagan, kahit na magbayad ka ng mas mataas na presyo, dapat mong tiyakin ang tagumpay ng labanan na ito. Gayunpaman, tiyak na hindi sapat ang isang oras para mapalakas nila ang kanilang moral at hayaang gamitin ng 3 hukbo ang kanilang buhay. Sa bagay na ito ay walang alinlangan na isang kawalan. Ngunit maaari bang magkasundo ang sugal na ito? Huminga ng malalim si Yuguanzi, isang bakas ng pagiging mapagpasyahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumingin ang kanyang tingin sa maraming powerhouse ng militar na naroroon, kabilang ang mga powerhouse ng Temple of War. Sinabi ni Shen, sa pagkakataong ito ay kinakatawan ko hindi lamang ang Federation, kundi pati na rin ang militar. Bawat sundalo na sumama sa akin sa larangan ng digmaan ay aking kapatid. Kung hindi mo titingnan ang Federation, isinasaalang-alang lamang ito mula sa kanilang panig, handa akong gawin itong sugal. Dahil hanggat maaari tayong manalo, magkakaroon ako ng hindi mabilang na mga kapatid na makakaligtas sa digmaang ito. At ito ay napakahalaga para sa akin na guro, kaya't malinaw na sabihin sa akin ng isang Tang Pagoda. Sigurado ka bang matatalo ang Demon King? Walang duda na ang Demon Emperor, na isa ng Diyos level, ay ang pangunahing prioridad ng digmaang ito. Ipagpatuloy man ang digmaang ito o isang malaking taya, kailangan muna niyang makapasa sa kanyang antas, at sa ganitong paraan lamang natin mapapanalo ang huling tagumpay ng labanang ito. Kung hindi, lahat ay walang kabuluhan. Tumingin si Tang Wulan kay Guyana, na nakatingin din sa kanya. Sa kanilang mga mata na magkaharap, nakita nila ang marami sa mga mata ng isa't isa. Huminga ng malalim si Tang Wulan at same time na sinabi, Commander-in-Chief, walang ganap sa mundong ito. Ang magagawa ko lang ay gamitin ang buhay ko bilang kabayaran. Kailangan kong lumaban hanggang wakas. Kung ako lang mag-isa, kaharap ang Devil Emperor, 20% akong sigurado na mamamatay ako kasama niya, at 40% sigurado na ako ay malubhang masasaktan laban sa 7 larong ito kapag natalo ako sa 7 laro. Master sa mga laban ng grupo, kasama ang lakas nating dalawa, 70% sigurado akong matatalo ang Demon King. Nagulat ang audience nang sabihin niya ito. Walang mag-aakalang si Tang Wulan ay talagang mangangako ng ganoon. Maging ang mga tao sa Tang Sect at Shrek Academy ay nagulat. Alam mo, hindi ito biro. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Federation, at ito ay tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan. 70% sure, isa na itong napakataas na pag-iral sa naturang larangan ng digmaan. Masasabi ni Tang Wulan na siya ay 70% sigurado, na halos nangangahulugang halos 100% siyang sigurado na posible ito. Gayunpaman, ang Demon Emperor na iyon ay isa ng tunay na powerhouse sa antas ng Diyos, maliban sa bonus ng hindi pagkakaroon ng posisyon ng mga Diyos, parehong kapangyarihan ng kaluluwa at espiritual na kapangyarihan ay tunay na umabot sa antas ng Diyos. Sa pagharap sa ganyang kalaban, saan nanggagaling ang tiwala niya sa sarili? Sa makatuwid, pagkatapos makinig sa kanyang mga salita, si Yuguanzi mismo ay mukhang hindi kapanipaniwala,
halos mawalan ng boses, totoo ba ito? Sa lahat ng mga taong naruroon, tanging ang anim na Shrek na halimaw ang malabong nakauunawa kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Tang Wulan. Hindi direktang sumagot si Tang Wulan, ngunit tumingin kay Guyana sa tabi niya na may nakakapasong mga mata, na parang naghihintay ng kanyang sagot. Tumingin din si Guyana sa kanya, at pagkatapos ng buong 10 segundo, mariin siyang tumango, talaga. Ang pangako niya ang mas ikinagulat ng lahat kaysa sa pangako lamang ni Tang Wulan. Kung sasabihin na sa nakaraang normal na labanan, sino ang pinakamagaling at may malaking kontribusyon? Kung gayon, walang duda na ito ay ang Silver Dragon Princess na si Guyana at ang Silver Dragon na si Wulan Guyana. Itong bagong hinirang na Spirit Spreading Pagoda Master ang unang hamarang sa Spirit Emperor na nagtataglay ng spiritual cultivation base ng Divine Origin Realm, at siya rin ang Commander-in-Chief ng Abyss Army. Pagkatapos nito, hinarang niya ang demonyong emperador gamit ang supernatural na kapangyarihan. Masasabing bago bumalik si Tang Wulan, siya ang tunay na sandigan ng hukbo ng tao. Dahil mismo sa kanyang pag-iral na ang hukbo ng tao ay hindi bumagsak sa ilang malalaking krisis at maaaring magpatuloy hanggang sa pagbabalik ni Tang Wulan. Higit sa lahat, pinugutan din niya ng ulo ang Abyssal Army Commander na si Lingdi, kaya ang Abyssal Linglong Clan ay ganap na bumagsak at naging pinakamalaking contributor sa pagliko ng labanan. Siya ang nag-regroup sa dating humihinang Spirit Chuan Pagoda at muling itinuwid ang kanyang baywang. Masasabing umasa si Guyana sa kanyang malakas na lakas upang maitatag ang kanyang posisyon sa Spirit Spreading Pagoda sa isang iglap. Walang makapaghahambing ng lahat ng ito. Bilang pinuno ng Shrek Academy at Tang Sect, hindi kailanman maaaring maging walang layunin si Tang Wulan. Kasabay ng kumpirmasyon ng kontemporaryong tore na may-ari ng Spirit Tower, lalo na kapag ang may-ari ng tore ay kakapatay pa lamang ng emperador ng espiritu, ang kredibilidad na ito ay tumaas ng hindi mabilang na beses. Tower Master, sigurado ka ba? Tumigil sa pagtatanong si Chenggu Di. Matapos patayin ni Guyana ang Spirit Emperor, kahit na tumigil na siya magpakailanman, sa wakas ay naunawaan niya na ang babaeng ito na nagparaya at pinigilan ang kanyang sarili ay may kakilakilabot na lakas. Walang oras upang isipin kung saan nanggaling ang kanyang lakas, ngunit hindi bababa sa tiyak na ang kanyang kasalukuyang katayuan ay imposibleng matitinag. Ang walang hanggang pamilya ay nakatakdang bumaba. Ang tanging bagay na mayroon pa ring kislap ng pag-asa sa kanilang mga puso ay ang relasyon ni Guyana at Chenggu Zhangting. Lumingon si Guyana at sinulyapan si Chenggu Daiding, at pagkatapos ay same time na sinabi, sigurado ako. Kung makikipag-ugnayan ako kay Tang Sect Master, 70% lang akong sigurado na kaya kong talunin ang Demon Emperor. Maliban sa Demon Emperor, lahat ng iba ay hindi sapat na banta tayo. Kung hindi ako magkakamali, ang demonyong hari ay gagawa lang ng bagay para sa kanila. Meron din kami. Hindi napigilan ni Yu Guanzi na sabihin, may mga bagay na hindi ko dapat itanong. Gayunpaman, ang sugal na ito ay may malaking kahalagahan, at kailangan kong magtanong ng malinaw bago gumawa ng pangwakas na desisyon. Ito ay may kaugnayan sa ating buhay, at ito ay may kaugnayan din sa buhay at kamatayan ng buong kontinente. Kaya, Ancient Pagoda Master at Tang Sect Master, mangyaring sabihin sa akin ng malinaw, ano ang iyong pangwakas na desisyon? Saka lang ako makakapag-desisyon. Mula sa mga salita ni Tang Wulan at Guyana, malinaw na ipinahayag ng dalawang ito ang kanilang mga saloobin, na napakalinaw. Ito ay na sila ay handa na gawin itong malaking taya. At si Yu Guanzi ay kumakatawan sa militar. Kung sumasang-ayon siya dito, kasama ang mga opinyon ng Templo ng Digmaan, kung gayon ang bagay na ito ay naayos na. Dahil sinasabing hindi tatanggapin ng dayuhang hari ang kanyang kapalaran, naging halata na ang ugali ni Yu Guanzi. Ang mga taong nasa harapan nila ang magdedesisyon kung isusugal ito o hindi para tanungin ang Federation. Ang hirap ng desisyong ito ay may isip. Sumulyap si Tang Wulan kay Guyana, na tumanggo sa kanya. Ang tahimik na pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa ay nagdulot ng sandali ng paninirang puri sa puso ni Chenggu Dingting at Chenggu Dongfeng at ng kanyang mga anak. Bakas pa sa mga mata niya ang dissatisfaction. Ngunit ngayon ang pagkakakilanlan ni Guyana ay hindi na tulad ng dati, at hindi nila maipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan sa oras na ito. Gumawa ng bilog si Tang Wulan gamit ang kanyang kanang kamay, na napapalibutan ng sinag ng liwanag, na sumasaklaw sa kanyang sarili, sina Guyana, Yu Guanzi, at ang Panginoon ng Templo ng Digmaan na si Yutian Daoluo Guanyo. Nang makita ang eksenang ito, hindi gaanong nag-react ang ibang tao, ngunit nagkaroon ng problema sina Chenggu Daiteng at Chenggu Dongfeng sa kanilang mga mukha. Lahat ng tao na naruroon ay malakas. Ginawa ito ni Tang Wulan. Sino ba itong dapat bantayan? Siguradong hindi ang mga malalakas na tao ng Tang Sect at Shrek Academy ang target, kaya kitang-kita ang sagot. Sino ang hindi tinatanggap? Walang alinlangan na ang kanilang ama at anak, gayon din ang mga espiritong transmission tower powerhouses na sumunod sa kanila noon. Ito ba ay nakababahala na hindi nila mailalabas ang mga lihim sa banal na espiritu? Ang liwanag na maskara na nabuo ng malambot na halo ay bumalot sa kanilang apat. Humimik ang mga labi ni Tang Wulan na parang may sasabihin. Ang ekspresyon ni Guyana ay natural na kalmado, ngunit sina Yu Guanzi at Guanyu ay parehong nagpakita ng pagkagulat, ngunit sila ay labis na nagulat.
Hindi nagtagal, kitang-kita sa mukha niya ang sobrang saya. Sunod-sunod na tumango. Nag-thumbs up pa si Guan Yu kay Tang Wulan. Kumislap ang halo at nawala ang photo mask. Kung ikukumpara sa nakaraang solemnity, si Yu Guanzi sa oras na ito ay mukhang masigla at ngumiti, nakumbinsi ako ng master ng Tang sect na okay lang ako sa militar. Sa oras na ito, si Hanhai Daoluo Chen Xinji ay namatay na sa labanan, at sa panig ng militar, ang tanging miyembro ng limitasyon sa antas ng Daoluo ay ang Ferocious Wolf Daoluo Dongxian, Ruthless Daoluo Cao Dezi, at Mingjing Daoluo Zhang Huanian. Imposibleng kalabanan ni Cao Dezi si Tang Wulan. Wala roon si Mirror Daoluo Zhang Huanian. Bumagsak ng husto ang prestihiyo ni Dong Xian dahil sa nakaraang insidente. Higit pa rito, si Yu Guanzi pa rin ang Commander-in-Chief ng tatlong hukbo. Sa makatuwid, ang kanyang desisyon ay katumbas ng pagkatawan sa buong militar. Dito, Yutian Daoluo Guanyu ay tumango at sinabing, wala akong problema, at kasabay nito, ang ating Temple of War ay handang harapin ang isa sa kanila. Ako ang mamumuno sa koponan. Ang 7 laban sa 7 sa tatlong laro ay nangangahulugan na ang magkabilang panig ay kailangang maglaro ng 21 malalakas na manlalaro. Sa kabilang panig ng pagtuturo ng banal na espiritu, kasama ng isang emperador, 2 emperador at 4 na makalangit na hari, ang madilim na phoenix ay nahulog, at ang maitim na hummingbird ay namatay din sa mga kamay ni Wu Changkong, na iwan lamang ang 5. Ang natitira ay natural na malakas mula sa Abyss Plane. Sa panig ng koalisyon ng tao, natural, ang mga tao ay nagmumula sa lahat ng direksyon. At least sa ibabaw, tiyak na hindi naghihirap ang tao. Pagkatapos ng lahat, hindi kakaunti ang limit Daoluo at 4 character armor masters. Kahit na bumagsak sila, kasama sina Hanhai Daoluo Chen Xinji, Light and Dark Daoluo Long Yeo, at Tianfeng Daoluo Leng Yaozu, marami pa ring makapangyarihan. Lalo na ang Shrek Academy at Tang Sect, masasabing malalakas at malalakas sila. Tumango si Tang Wulan at sinabing, handang sumugal ang Tang Sect at Shrek Academy. Nauna rito, nakatanggap siya ng mga transmission mula kay Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo. Sa panig ng Shrek Academy, ang maliwanag at madilim na si Daoluo Long Yeo ay pumanaw, at ang banal na espiritong si Daoluo ay ang tanging veterano na si Shrek, at siya ang ninang ni Tang Wulan, kaya natural na imposibleng hindi ito suportahan. Same time na sinabi ni Guyana, sumasang-ayon din ang Spirit Tower. Naalis ang tingin ni Yu Guanzi sa marami pang makapangyarihang lalaki, at sinabi niya sa malalim na boses, ang labanang ito ay may kaugnayan sa kinabukasan ng lahat ng sangkatauhan. Ngayon, kaming 4 ang gumawa ng desisyong ito. Lahat ng mga responsibilidad, bilang Commander-in-Chief ng 3 sandatahang lakas, ako ay nag-iisa. Kunin mo ito. Ngayon, pumila na tayo. Sa kritikal na sandali, ipinakita ng military tycoon na ito ang estilo ng breakang and breakang. Walang pagdadalawang isip, at hindi siya pinahintulutan ng panahon na mag-alinlangan. Hindi ako nasanay sa iyo, ngunit ngayon ay kailangan kong aminin na ikaw ay isang lalaki. Sa pagkakataong ito, bilangin mo ako. Ang matangkad na si Dong Xian ay lumabas sa maraming powerhouse ng militar at pumunta kay Yu Guanzi. Masiglang tumango sa kanya. Tumingin din sa kanya si Yu Guanzi, pareho silang nagpakita ng ngiti sa kanilang mga mukha, at ang lahat ng mga hadlang ay tila nawala sa isang iglap. Dahil alam nilang lahat na pagkatapos ng labanang ito, marahil ay mananatili sila rito magpakailanman. Ano pa ang mahalaga sa iba pang mga hadlang? Ito ay maaaring ituring bilang isang ngiti at sama ng loob. Sinabi ni Tang Wulan, Commander-in-Chief, ito ang ating karaniwang responsibilidad, at tiyak na hindi mo ito responsibilidad. Huwag mo muna itong pag-usapan, sa palagay ko ay dapat nating pag-usapan ngayon, kung sino ang hindi kasali sa sugal na ito ang pinakamahalagang bagay. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ng naruroon ay nagpakita ng isang nag-aalalang tingin. Sinabi ni Yu Guanzi, ano ang ibig sabihin ng Tang Sect Master? Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, ang mga taong lumahok sa sugal na ito ay walang alinlangan na matatapang na tao. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng Federation, itinaya nila ang kanilang buhay upang sumali sa digmaan. Gayunpaman, dapat din nating isaalang-alang na hindi ang Holy Spirit Cult o ang Abyss Plane ay sa anumang paraan napakapagkakatiwalaan ng pag-iral. Dahil ang Demon Sovereign ay may layunin din. Sa kanya. Sa kasong ito, haharapin natin ang pagsisisi ng Abyss anumang oras. Sa makatuwid, dapat din tayong magkaroon ng reserbasyon upang tumugon anumang oras. Dapat tayong mag-iwan ng isang bahagi ng malalakas upang harapin ito. Una sa lahat, ang pinunong komandante, bilang ang pinunong komandante ng 3 hukbo at namumuno sa buong hukbo, tiyak na hindi ka nababagay sa anumang kalaban, kung hindi ka magkakaroon ng anumang kakapusan sa sugal na ito. Nagulat si Yu Guanzi. Noong iminungkahi niyang isagawa ang sugal na ito, ang una niyang naisip ay kailangan niyang lumahok sa ngalan ng militar, kung hindi, bakit niya kukumbinsihin ang iba na isagawa ang sugal na ito sa buhay? Pero, may sasabihin sana si Yu Guanzi, ngunit naputol ito ni Dong Xian sa tabi niya. Tama ang Tang Sect Master, Commander-in-Chief, hindi ka makakasali sa labanang ito. Hindi lang ikaw, kundi si Lao Zhang ay hindi makakasali. Bagamat lahat kayo ay extreme Daoluo. Gayunpaman, ang kahalagahan mo sa buong hukbo ay mas malaki kaysa sa iyo.
Personal combat power. Hanggat nariyan ka, anuman ang mga pagbabagong mangyari sa kailaliman, kahit na ano pa ang ating kakayanan, kaya nating harapin iyon. Bahagyang sumimangot si Yu Guanzi at walang koneksyon. Kailangan niyang aminin na tama si Tang Wulan. Ang tatlong hukbo ay kailangan. Mula sa nakaraang sitwasyon ng hukbo ng kailaliman, makikita na pagkatapos ng kamatayan ng emperador ng espiritu, ang hukbo ng kalaliman ay walang espiritong dragon ng kalaliman. Ang utos ng pamilya ay may posibilidad na bumagsak halos kaagad. Sinamantala ni Guyana ang sitwasyon at pinatay ang ilang king-level powerhouses. Sinabi ni Yutian Daoluo Guanyo, Commander-in-Chief, huwag mag-alinlangan sa oras na ito. Ang Tang Sect Master ay nagsabi na hindi ka maaaring lumahok sa digmaan. Ang panig ng militar, at kami. Ang koponan sa aming panig, hayaan mo akong gawin ito. Namumuno sa koponan. Bilang karagdagan kay General Dong at ang aming mga tao mula sa Templo ng Digmaan, ito ay sapat na. Ang papel ng Templo ng Digmaan ay ang mas mahalaga na tungkulin ng iyong command ng Digmaan, at ang pag-atake para sa iyong Templo ng Digmaan. Namumuno sa larangan ng Digmaan, kaya ayon sa akin, kahit si General Dong ay hindi dapat sumali. Sapat na para sa atin na magsagawa ng labanan sa Templo ng Digmaan. Natawa si Dong Xian, Dian Master Guan, nasabi ko na. At saka, hindi na ako ang commander ng Western Legion. Makakasiguro ka na inayos ko na ang Western Legion. Pero tama ka. Lahat tayo ng commanders dito ay hindi angkop para sa direktang pagsali sa sugal. Ang mas mahalagang papel nila ay ang paggarantiya. Sinabi ni Tang Wulan, sumasang-ayon ako sa pananaw ni General Dong. Kaya, ang kasalukuyang sitwasyon ay mayroong isang grupo ng mga tao sa Temple of War, at mayroon din kaming grupo ng mga tao sa Shrek Academy at Tang Sect, at mayroong isang grupo ng mga tao sa iba. Pagkasabi noon, hindi niya maiwasang tumingin kay Guyana. Sinabi ni Guyana, nalalampasan namin ang Spirit Tower, at mayroon din kaming grupo ng mga tao. Bukod dito, mayroon akong isa pang ideya. Ang sugal na ito ay iminungkahi ng Demon King. Iminungkahi niya na ang tatlong laro ng 7 laban sa 7 ay dapat magkaroon ng kanyang layunin. Hindi namin siya ganap na pinamumunuan ng kanyang ilong, at least may mga pagbabago na dapat gawin sa bilang ng mga tao. Ngayon sa mga tuntunin ng bilang ng mga nangungunang makapangyarihang tao, iminumungkahi ko na lampasan natin sila. Kanila ang bilang ng mga tao ay hinihiling na tumaas mula 7 hanggang 9. Gumalaw ang mga mata ni Tang Wulan, talagang hindi niya ito pinansin, matapos siyang paalalahanan ni Guyana, hindi niya maiwasang bahagyang tumango. Sa iba pang mga bagay, ang Tang Sect at Shrek Academy ay wala na sa minorya, higit sa 9 na tao. Sa oras na ito, ang mga kaibigan sa paligid niya ay sabik na subukan. Ako at si Lao Kao ay hindi sasali. Sa sandaling ito, walang nakaisip na biglang nagsalita si Amorous Daoluo Zhangzin. At ang matandang Kao sa kanyang bibig ay likas na walang awan na si Daoluo Kao Dezi. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya sa isang iglap, ngunit ang mapagmahal na si Daoluo na ito ay kalmado ang kanyang mga mata, hindi masyadong nagpahayag, at walang intensyong magpaliwanag. At si Kao Dezi, na hindi kalayuan sa kanya, ay tumango, ipinahayag ang kanyang pagsang-ayon sa mga salita ni Zhangzin. Hindi napigilan ni Chenggu Dongfeng ngunit sarkastikong sinabi, ano? Natatakot dito ang dalawang boss ng Tang Sect. Walang pakialam na sinabi ni Zhangzin, paano mo mauunawaan ang ambisyon ng Hongho aspiration para sa isang tulad mo na makapagliligtas lamang sa tiyan ng isang ginoo na may puso ng isang kontrabida. Kung ano ang sasabihin ni Chenggu Dongfeng, ngunit pinigilan siya ni Chenggu sa kanyang tabi. Huminto si Chenggu Dian kay Chenggu umiling si Dongfeng, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kabangisan. At nang ang kanyang mga mata ay bumaling kay Zhangzin at Kao Dezi, tumango siya sa kanila sa isang pambihirang, humahangang tingin. Nagpakita rin ng pagiging maalalahanin si Yutian Daoluo Guanyu, at pagkatapos ay sinabi niya, sumasang-ayon ako. Walang alinlangan, naunawaan ni na Chenggu Dian at Guanyu ang kahalagahan ng hindi pagsali ni Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo sa mga sugal. Ngunit sa katunayan, kahit si Tang Wulan, ang Tang Sect Master, ay hindi alam. Ngunit sa oras na ito, hindi siya madaling magtanong. Orihinal na nasa isip niya, dapat gumanap ang dalawang extreme Daoluo na ito, at napakalaki pa rin ng kanilang papel. Ngunit ngayon tila natatakot ako na ang buong plano ay kailangang sumailalim sa isang tiyak na antas ng pagsasaayos. Sinabi ni Yu Guanzi, sumasang-ayon ako sa mungkahi ng sinaunang Tower Master. Makikipag-ugnayan ako ngayon sa Demon Emperor para matukoy ang huling numero. Pag-aralan mo muna ang lakas tao. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at lumipad patungo sa ere. Sinabi ni Yutian Daoluo, sa aming panig, ako ang mamumuno sa koponan, idagdag si General Dong, at pagkatapos ay idagdag ang 7 pinakamataas na ranggo ng mga Diyos ng digmaan. Magsama-sama sa labanan. Okay lang na magtipon ng 9 na tao. Ang mga Diyos ng digmaan sa templo ng digmaan ay hindi gaanong natalo sa mga nakaraang laban, ngunit ang pagkonsumo ay medyo mataas. Ngunit sa oras na ito, sa harap ng sub-tree ng buhay, ang kanilang pagkonsumo ay mabilis na bumabawi, at ang mga mata ng lahat ay puno ng fighting spirit. Liwanag. Sa Daoluo Federation, walang Diyos ng digmaan ang magiging mahiyain.
Tumango si Tang Wulan, tumingin kay Guyana, at sinabing, dapat lang na lumitaw ang Devil Emperor sa huling labanan, bilang isang lineup. Ang huli nating labanan ay dapat ding mag-iwan ng sapat na tao upang tumugon. Nasa huling labanan na tayo. Sige. Sinabi ni Guyana, okay. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga tao sa Spirit Spreading Pagoda at nagsabi, upang matiyak na kaya kong talunin ang Demon Emperor, kailangan kong makipagsanib puwersa sa Tang Sect Master. Sa makatuwid, ako ay magiging isang team kasama ang Tang Sect Master. We Spread Spirit Pagoda at iba pang mga nakatagong pamilya, lumabas sa ikatlong team. Kailangan kong troublemayin ang dalawa para pamunuan ang team. Ang dalawang huling sinabi niya ay natural na ang mag-ama na sina Chenggu Diting at Chenggu Dongfeng. Magsasalita pa sana si Chenggu Dongfeng, ngunit hinawakan ni Chenggu Diting ang kanyang balikat gamit ang isang kamay, idiniin ang kanyang mga salita pabalik sa kanyang bibig, at walang pag-aalinlangan na tumango, okay, kumpletuhin natin ang isang set. Nagtatakang tumingin si Chenggu Dongfeng sa kanyang ama, at hindi napigilan ang pagpapadala ng boses at nagtanong, Ama, ano ang ginagawa mo? Wala si Guyana, namatay din si Leng Yaozo sa labanan, hindi sapat ang ating panig. Kung bubuo tayo ng isang koponan, natatakot ako. Tumigil si Chenggu Dian nang walang pakialam, sa palagay mo ba kung itataboy natin ang malakas na kaaway sa pagkakataong ito, may pagkakataon ba tayo? Para sa mana ng pamilya, dapat nating isuko ang ilan sa mga bagay na dapat isuko. Halimbawa, ang ating buhay. Hindi natin magagawa. Maging makasalanan ng pamilya. Nanginginig ang buong katawan ni Chenggu Dongfeng at nagtatakang tumingin sa kanyang ama. Sa sandaling ito, bigla niyang naintindihan ang maraming bagay. Umawang ang mga labi niya at may gusto siyang sabihin, pero kung tutuusin ay hindi niya ito sinabi dahil alam niya na sa sandaling ito, siya imposibleng baguhin ang anuman. Pagkaraan ng maikling panahon, lumipad pabalik si Yu Guanzi, at same time na nagsabi, pumayag ang Devil Sovereign. Nangako rin ako sa kanila sa ngalan ng ating panig. Simula sa nakaraang oras, makalipas ang isang oras. Mapagpasyahang labanan. Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito, naging solemn na ang mga ekspresyon ng lahat. Ngayong nagawa na ang desisyon, lahat ay kailangang magsikap na humarap sa isang paraan. Tumingin si Tang Wulan sa mga kaibigan sa likod niya, at sinabi sa malalim na boses, kung gayon, simulan na nating ayusin ang mga kalahok ngayon. Ibilang mo kaming mag-ama. Dahan-daang lumabas si Yuan and Zhenchen, itong si Titan Daoluo na nakangiti, na parabang ang kakaharapin niya ay hindi labanan ng buhay at kamatayan, kundi isang maliit na bagay. Isang dampi ng emosyon ang sumilay sa mga mata ni Tang Wulan, Senior Yuanan, sa totoo lang, hindi talaga kayo mga Shrek na tao. Kaya nyo talaga. Galit na nagkunwaring si Yuan and Zhenchen, Sectmaster Tang, kailangan mong linawin ito. Bakit hindi tayo mga taga-Shrek? Miyembro tayo ng Shrek Academy. Ako rin ay Shrek Academy. Guro, marami akong narinig tungkol sa mga alamat ng Shrek Academy. Ang higit na hinahangaan ko ay kapag dumating ang sakuna, guro lang ang namatay, ngunit walang estudyante. Ang pangyayaring ito ay hindi gaanong naaapektuhan sa akin ng matagal na panahon, Shrek. Nahawaan ang espiritu ni Shrek. Higit pa rito, hindi ito isang digmaan na pagmamay-ari lamang ni Shrek, ngunit pagmamay-ari ng buong sangkatauhan. Magkakaroon ba ng isang kumpletong itlog sa ilalim ng pugad? Kaming mag-ama ay tiwala na mayroon pa kaming kaunting lakas. Hindi namin ito kailangan sa oras na ito, at kailan namin ito dapat gamitin. Maghintay hanggang ang lahat ng sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkawasak. Higit pa, ang aming pamilyang Titanans ay nasa napaka-protektadong pamilya ng Shrek. Ni Shrek at Tangmen, at tiyak na patuloy silang maipapasa sa Sect Master, bilangin mo kaming mag-ama. Nakangiting tumayo si Yuan and Tiandang sa tabi ng kanyang ama, ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Okay. Hindi gaanong nagsalita si Tang Wulan. At ako. Nag-walk out din si Qilin Daoluo Tangyo, napakalmado ng kanyang ekspresyon, na parang walang importante sa kanya. Matalim na tiningnan siya ni Tang Wulan, at sinabing, Senyor Tangyo, dapat ngayon mo lang narinig. Ang aking biolohikal na ama ay ang Diyos ng dagat na si Tang San noon. Naiwan ako sa mundong ito bago ako pinatay. Inampon ng adoptive father. Hindi ako magulang ng adoptive father, kaya ikaw. Sinabi ni Tung Yu, kung gayon ang iyong adoptive father ay may mga anak pa. Walang kamalay-malay na umiling si Tang Wulan. Sinabi ni Tung Yu, ayos lang. Dahil walang tao, paano ako makakahanap ng isa pang espiritual na kabuhayan? Higit pa rito, ang bagay na ito ay hindi lamang isang bagay sa iyong kontinente ng Daoluo, ngunit may kaugnayan din sa buong sangkatauhan. Nagmula ako sa Star Luo Empire. Kahit na nakikilahok ako sa digmaan sa ngalan ni Xing Luo. Pagkatapos magsalita, automatiko siyang naglakad papunta kay Yuan Ensen at sa kanyang anak at tumigil sa pagsasalita. Malinaw, hindi nabigyan ng pagkakataon si Tang Wulan na tumanggi. Ang banal na espiritong si Daoluo Yali ay natural na lumakad papunta kay Tung Yu at tumayo. Si Tang Wulan ay natural na walang masasabi tungkol sa kanyang ninang. Sila at ang Holy Spirit Cult ay madugong magkaaway. Pinili ng 4 na extreme na Daoluo ng Shrek Academy na maglaro ng sabay. Hindi tayo maaaring wala tayo.
Magkasunod ding lumabas sina Lan Muzi, Tang Yinmeng, at Wu Changkong. Sa kabilang panig, mula sa kampo ng Tang sect, sunod-sunod na lumabas ang isang makapangyarihang figure ng antas ng title Dao Luo. Ayusin sa isang pangkat. Kasama rin dito ang pangunahing katawan na si Dao Luo Airong, ang Gale Sword Demon na si Sima Jinchi at iba pa. Parehong malakas. Boss, we are one. The Shrek 7 Devils, kailan ba sila kailangang paghiwalayin? Anyway, I don't care, dapat bilang sa akin ang team mo. How can this moment of being a hero of the whole continent lose me? Narating ni Xe ang tagiliran ni Tang Wulan sa isang iglap, ang kanyang mukha ay parang hindi na siya aalis. Oo, ang Shrek 7 Devils ay iisa. Lumapit si Ye Xinglan. Ang iba pang 5 tao ay natural na tumayo sa tabi ni Tang Wulan. Ang Shrek 7 Devils, na pinamumunuan ni Tang Wulan. Walang duda na ang lakas ng bawat isa sa kanila ay hindi ang pinakamalakas sa karamihan. Maliban kay Tang Wulan, wala man lang limit Dao Luo. Tanging sina Yuanan Yahui at Ye Xinglan lamang ang maaaring ituring na Super Dao Luo. Ang ibang mga tao ay title Dao Luo din, at hindi pa nila naabot ang antas ng Super Dao Luo. Gayunpaman, huwag kalimutan, dahil sila ang 7 Shrek Monsters, tinulungan silang lahat ni Tang Wulan na kumpletuhin ang produksyon ng 4-character battle armor. Sa makatuwid, kahit na ito ay isang pinamagatang Dao Luo, pagkatapos magsuot ng 4-character battle armor, ang lakas ay halos nasa antas ng limitasyon ng Dao Luo. Ang mahiwagang craftsman na si Tang Wulan, para sa Shrek Academy at Tang Sect, ang pinakadakilang improvement. Lalo na ang kanyang master craftsman, halos walang backlash sa langit forging, ito ang pinaka-nakakatakot na lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit palagi siyang walang natural na kaaway. Isang tawag lang. Sa sandaling ito, ang bilang ng malalakas na lalaki na lumabas sa Shrek Academy at Tang Sect, na nag-aakalang may kakayahan silang lumahok sa digmaan, ay lumampas na sa 30. Wala sa kanila ang sinadya na umatras. Sa sandaling ito rin, sa mata man ng militar, ng spirit spreading pagoda, o ng maraming nakatagong pamilya, talagang nakita nila kung gaano kalakas ang Shrek Academy at Tang Sect. Si Tang Wulan ay nahuli din sa isang dilema. Halatang mahirap para sa kanya na pumili lamang ng 9 na tao mula sa mga taong ito. Mula sa isang punto ng lakas ng view, syempre, ang sukdulang Dao Luo level powerhouse ay dapat piliin. Gayunpaman, ang koordinasyon sa pagitan ng Shrek 7 Devils ay ang pinakataset na pag-unawa. Lalo na si Xu Xiaoyan, ang numero 1 kontrol sa ilalim ng mabituing kalangitan, ay hindi maaaring hatiin ang kanyang lakas sa isang simpleng antas. Ang laban na ito ay talagang kritikal, paano tayo dapat pumili? Nang mapahiya si Tang Wulan, dahan-daang lumabas ang Holy Spirit Dao Luo Yali, lumapit sa kanya, at sinabi sa malalim na boses, ang lakas ay isang aspeto. Gayunpaman, lahat kayo ay tinuruan ng Shrek Academy at nakipagtulungan sa isang tacit team. Ang personal na lakas ay mas mababa, at maaari ka ring manalo. Sa kasaysayan ng ating Shrek Academy, aling henerasyon ng Shrek ang hindi naging malakas sa mga mahihinang Diablo? Iminumungkahi ko na kayong mga Shrek 7 Monsters ay maaaring magtulungan sa pakikipaglaban, mayroon ka ng ganoong mga kwalifikasyon at lakas sa pagdaragdag ng Silver Dragon Princess na si Guyana, sa tingin ko maaari mong idagdag si Sima Jinchi. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang maraming malalakas na tao na naruroon ay hindi naiwasang bahagyang magulat. Alam mo, ang pag-aayos ng Holy Spirit Dao Luo ay naghiwalay sa lahat ng 4 na matinding Dao Luo sa gilid ng Shrek Academy. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Yali ay nagulat sa lahat ng naruroon. Tumingin si Yali kay Chenggu Daiteng, at sinabi sa malalim na boses, Essential Daiteng, alam ko kung ano ang iniisip mo. Kung lalaki ka pa rin, kailangan nating gawin ang lahat para sa labanang ito para sa pamilyang Chenggu. Masisiguro ko ito. Oo, kahit papaano hanggang sa katapusan ng labanan na ito, hindi ka ipaghihiganti ng Tang Sect at Shrek Academy. Hindi sila gagamit ng anumang trick. Magsasama-sama tayo ng malakas na team, ikaw ang bubuo sa espiritu. Sa paglipas ng panahon, hindi niya inasahan na sasabihin ito ni Yali, at sa ilang sandali, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting matamlay. Mataimtim na sinabi ni Yali, ako, si Yuan and Zanchen, Yuan and Tiandang, Tung Yu, Wu Changkong, Airong, Lan Muzi. 7 tao ang sumama sa iyo. Idagdag ang iyong ama at anak upang bumuo ng 9 na tao. Tumigil saglit si Chenggo, at ang unang reaksyon ni Chenggo Dongfeng ay tuwang-tuwa. Alam mo, sa 7 tao na sinabi ni Yali, hindi bababa sa 5 sa kanila ay nasa totoong antas ng Extreme Dao Luo. Ang lakas ni Wu Changkong at Lan Muzi ay hindi mas mababa kaysa sa limit Dao Luo. Sa relatibong pagsasalita, ito ay higit pa sa Shrek 7 Monsters. Kung 7 sila, kasama ang 2 Extreme Dao Luo ng kanyang ama at anak, ang grupong ito ay katumbas ng 9 na Extreme Dao Luo. Masasabi pa ngang ito ang pinakamalakas na grupo, at mas malaki ang tsansa nilang talunin ang Abyss Powerhouse. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsasaya, agad siyang nagpakita ng pag-aalinlangan, tumingin kay Yali na may hinala sa kanyang mga mata. Mayroong 7 powerhouse sa Shrek Academy at Tang Sect. Paano kung nagtaksil sila sa larangan ng digmaan?
Baka wala na silang pagkakataong makatakas. Natural na naramdaman ni Yali ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, at sinabing ng aalipusta, huwag ituring ang isang ginoo na parang kontrabida, sa palagay mo ba ay ikaw ang lahat? Namula ang mukha ni Chenggu Dongfeng bago niya napagtanto ang kanyang kalokohan. Ang banal na espiritong si Dao Luo ay nagsabi sa harap ng napakaraming tao na hindi siya gagantay sa kanila sa digmaang ito. Malinaw, ang mga salitang ito ay hindi madaling magsisi, kung hindi, sila ay agad na matutugunan. Tumigil si Chenggu at nagsabi, walang problema. Salamat. Sinabi lamang niya ang 5 simpleng salita na ito, pagkatapos ay hinayla ang hanging silangan sa loob ng maraming panahon, lumakad sa gilid, naupo ng nakakros, at nagsimulang ibalik ang kanyang paglilinang. Sa panig ng militar, lahat ng mga powerhouse na maaaring kwalipikadong pumunta dito ay pawang mga commander-in-command. Sa oras na ito, ang mga mata ng mga powerhouse sa Shrek Academy at Tang Sect ay nagbago sa isang tiyak na lawak. Sa 3 laro ng siyam hanggang siyam, ang Tang Sect ay may higit sa kalahati ng kanyang mga tauhan. Ito ay labag sa langit. Ngunit sa kritikal na sandali din na ito ang walang takot na espiritu ng Tang Sect ay ganap na naipakita. Sa kabaligtaran, sa simula ng proseso ng pagpili sa Spirit Pagoda, walang malakas na tao na nagkusa na tumayo. Ito ang espiritual na pagkakaiba ng dalawa. Dahil lang sa sobrang lakas ng performance ni Guyana at nailigtas ang ilan sa kanyang mukha, kung tutuusin, siya ay naapakan ng husto ng Tang Sect at Shrek Academy. Kahit na pagkatapos makaranas ng ganitong sakuna, ang background na ito ay ganap na namumulaklak sa oras na ito, pagkatapos ng lahat, hindi ito maihahambing sa Spirit Pagoda. Kung ikukumpara sa pera, marahil ang Spirit Pagoda ay talagang numero 1 sa mainland, ngunit kung ikukumpara sa background, hindi pa rin nila ito magagawa. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa background na ito ay ang Spirit Spreading Pagoda ay walang espiritu ng Shrek Academy at Tang Sect. Nandyan ang espiritu, nandyan ang kaluluwa, nawasak man, hanggat may apoy, maaari pa rin itong magparami ng kanyang kaluwalhatian. Sa kabilang panig, para sa templo ng digmaan, napili din ang lakas tao. Kasama sa siyam na kalahok sina Yutian Dao Luo Guanyu, Fierce Wolf Dao Luo Dongxian, ang unang God of War na si Haori Dao Luo Aurui, ang pangalawang God of War Sword Dao Luo Long Chanwu, ang ikatlong God of War Dark Yellow Dao Luo Yuhang, at ang ikalimang God of War Shin Dao Luo Mo Zihong, ikapitong Diyos ng digmaan Begonia Dao Luo Shimengshan, ikawalong Diyos ng digmaan Kanglong Dao Luo Nangungi, ikalabintatlong Diyos ng digmaan, Excalibur Dao Luo Sumengjun. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Divine Sword na si Dao Luo Sumengjun ay orihinal na hindi karapat-dapat na makipagkompetensya, ngunit siya at si Emperor Sword Dao Luo Long Chanwu ay may dalawahang espada at kasanayan sa pagsasanib ng martial arts, na walang alinlangan na magiging mas epektibo sa larangan ng digmaan. Kaya maaari itong mag-okupa ng isang lugar. Sa ngayon, sa panig ng tao, may kabuuang 27 malalakas na manlalaro mula sa 3 koponan na kalahok sa labanan ang lahat ay napili. Gayunpaman, ang dalawang matinding Dao Luo na kumakatawan sa Tang Sect, sina Amorous Dao Luo Zhangzin at Ruthless Dao Luo Caodezi, ay hindi lalahok sa labanang ito. Gayunpaman, kapag na-discharge ang 3 koponan na ito, binibigyan pa rin nila ang mga tao ng pakiramdam ng pagiging malakas at kumpiyansa. Ang mga malalakas na lalaki na mas mahusay kaysa sa hindi lumahok sa labanan sa pagsusugal na ito ay natural na kailangang bumuo ng isang linya ng depensa, handang tumugon sa mga posibleng pagbabago anumang oras. Ang mahiwagang panulat na si Dao Luo Yu Guanzi ay dumating kina Tang Wulan, Guyana, at Guan Yu, at sinuntok ang kanyang kaliwang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay. Masusing binibigyang pansin ni Bayen ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Kapag may pagbabago, agad kang atras at lumayo. Susuportahan ka ng artillery sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Tang Wulan, makatiyak ang commander, gagawin namin ang aming makakaya. Kung titingnan lamang ang mababaw na sitwasyon, si Tang Wulan ay may sapat na kumpiyansa. Ang hindi lang malinaw ngayon ay kung ano nga ba ang likod na kamay ng Haring Demonyo. Ngunit kapag nagbanggaan ang magkabilang panig, hindi mahalaga kung ano ang backhand ng kalaban. Ang mahalaga ay umangkop. Laging may solusyon sa problema. Sa di kalayuan, ang Abyss Channel ay huminahon na sa oras na ito, at tila ang iba't ibang mga layer ng Abyss Plains na dati nang nawasak ay hindi na talaga kayang yumanig sa buong kalaliman. Malalim pa rin ang loob ng channel, at hindi ko alam kung gaano karaming makapangyarihang abyssal na nilalang ang nakapaloob dito. Ngunit kahit papaano mula sa kasalukuyang sitwasyon, karamihan sa mga abyssal na nilalang ay napigilan malapit sa daanan, at walang palatandaan ng pagmamadali. Ito ay mas mahusay kaysa sa nakaraang sitwasyon kung saan ang linya ng depensa ay kailangang maputol. Ang 3 pangunahing federal na fleets ay naging matatag din. Ginagampanan pa rin ni Chen Zio ang mga responsibilidad ng Commander-in-Chief ng fleet pagkatapos ng matinding kalungkutan, pagpuntirya ng muzzle sa gilid na ito, at pagsubaybay sa sitwasyon dito sa pamamagitan ng radar at satellite monitoring. Ang lahat ng mga muzzle ay nakatutok sa kalaliman na channel, handang umatake anumang oras. Sa himpapawid, hindi sinasadya ng Soul Guidance Fighter na bumalik. Binabantayan pa rin ito ang 12 infrasonic na sasakyang panghimpapawid, tahimik na nakabitin sa himpapawid,
at sa ilalim ng proteksyon ng Blood God Legion, patuloy nitong sinusubaybayan ang larangan ng digmaan. Ang ikalawang linya ng depensa na na-recapture sa paligid ay may sensinang inaayos. Ang logistics supply personnel sa likuran ay nagpapadala ng iba't ibang kagamitan at soul-guided weapons sa frontline sa pinakamabilis na bilis. Halos lumabas ang mga mecha ng Major Legions, lahat ay nakaayos sa pangalawang linya ng depensa. Sa nakaraang buffer, ang lahat ng mga linya ng depensa ay ganap na ngayong nagpapatatag. Hindi bababa sa ngayon, ang pangkalahatang sitwasyon ay maayos. Ang dahilan kung bakit sumang-ayon si Yu Guanzi sa labanang ito ay upang hatulan din mula sa pangkalahatang sitwasyon. Sa tatlong laro, tiyak na magkakaroon ng casualties ang dalawang panig. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo, ngunit halos imposibleng umatras ng lubusan. Sa kaso ng kapwa-pinsala, ito ay patuloy na pagkonsumo. Matapos ang konsumo sa pagitan ng malakas, kahit na magpatuloy ang huling labanan, ito ay magbibigay sa kanya ng mas maraming oras upang ayusin ang lahat. Ang mga infrasonic na armas at heavy ion na armas ay ganap na nagpakita ng kanilang malakas na kabagsikan sa larangan ng digmaan. Batay sa nakaraang karanasan, ang pangalawang linya ng depensa ay nakabatay na ngayon sa dalawang ito. Bilang Commander-in-Chief ng tatlong armadong puwersa, natural na maraming bagay ang dapat isaalang-alang ni Yu Guanzi. Pagkatapos magdesisyon, sinimulan ko na ring gamitin ang oras na ito para mapabilis ang pag-aayos. Dapat magsikap para sa higit pang mga pagkakataon. Isang oras ang lumipas. Nang ang isang lilang gintong liwanag ay bumangon mula sa gitna ng kalaliman na channel at dahan-daang sumugod sa himpapawid, ang koalisyon ng tao ay hindi maiwasang maging kabahan. Darating. Sa likod ng Devil Emperor, nandoon lahat ang dalawang powerhouse ng Ghost Emperor at ng Underworld Emperor. Tapos may mga natitirang Dark Gorfins at Dark Bells ng Dark King. Pareho rin silang nagkaroon ng ilang sugat. Bilang karagdagan, mayroong maraming Abyssal Powerhouses. Sa mga Abyssal Powerhouse na ito, marami pa ang hindi pa nakikita ng koalisyon ng tao. May iba't ibang hugis ang mga ito, ngunit lahat ay naglalabas ng malakas na aura. Sa panig ng koalisyon ng tao, ang 27 tao na kumakatawan sa mga tao sa digmaan, sa pangunguna ni Tang Wulan, Guyana, at Guan Yu, ay bumangon din mula sa gilid ng puno ng buhay, at binati ang mga makapangyarihan sa kalangitan tulad ng Demon Emperor. Halika, magsisimula na ang digmaan. Bilang kinatawan na may pinakamalaking bilang ng mga kalahok sa labanang ito sa pagsusugal, si Tang Wulan ay may tungkulin na maging kinatawan ng koalisyon ng tao. Dahan-dahan siyang lumutang palabas, nakatingin sa Demon Sovereign ng mahinahon, siguro kung handa na ba ang Demon Sovereign. Ngumisi ang Demon King, nasa iyo kung handa ka na. Ipadala ang iyong unang koponan. Walang pakialam na sinabi ni Tang Wulan, dapat maging patas kung pagsasamahin natin sila. Ang Demon Sovereign ay sumangot ng masama, kahit na ipadala muna natin ito, ano ang problema? Gaya ng sinabi niya, ikanaway niya ang kanyang kamay, at sa likod niya, siyam na figure ang bumaril. Oo naman, ang Demon Sovereign ay hindi lilito sa nakaraang labanan. Ang unang pangkat ng mga kaaway ay walang anumang malalakas na lalaki ng banal na espiritu sa loob nito, at silang lahat ay binubuo ng malalakas na lalaki mula sa kalaliman. Lumilipad sa unahan ng isang matandang lalaki na kamukhang kamukha ng isang tao. Kung hindi dahil sa hininga ng kalaliman sa paligid niya, madali lang siyang ituring na isang taong tinuruan ng banal na espiritu. Ang taong ito ay parang nasa edad 40, mabigat ang mukha at tuwid ang ilong at bibig. Parang napakakalma. Ang pagkakaiba lang sa kanang kamay ng tao ay ang kanyang mga mata. Parang kakaiba ang mga mata niya. Ito ay hindi dalawang eyeballs, ngunit dalawang bagay na parang bungo ang naka-embed dito. Ang mga eyeballs ay ipinakita sa anyo ng mga skeleton. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng lahat ng naruroon ng kakaibang sitwasyong ito. Walang nakakagulat sa aura sa kanyang katawan, at walang malakas na enerhiya na tumapon, parang ordinaryo ang lahat. Ngunit lalo na, mas mapanganib ang nararamdaman. Sa tabi niya, ang mga tao ay mas pamilyar sa pagkakaroon ng Black Emperor, ang B-Emperor, at dalawang Emperor-level Abyssal Powerhouses. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ko ang natitirang 6 na eksperto sa malalim na Abyssal. Pero napakalakas ng aura ng bawat katawan. Malinaw na umiral ito bago ang ika-30 palapag. Tumingin si Tang Wulan kay Guan Yu sa tabi niya, tumanggaw si Yu Tiandaoluo sa kanya, at pinangunahan ang mga eksperto mula sa Temple of War na lumipad palabas, na pumila kasama ang siyam na mahusay na eksperto sa Abyssal sa kabilang panig. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Tang Wulan, sandali. Tumingin ang Demon Emperor kay Tang Wulan at sinabi sa malalim na boses, ano pa ang mayroon? Malamig na sinabi ni Tang Wulan, kung ang taya na ito ay nasa pagitan natin at ng kulto ng banal na espiritu, wala akong masasabi. Ngunit kung ito ay sa kalaliman na nilalang, kailangan ko munang pag-usapan ang ilang bagay. Dahil ito ay isang laro. Sa labanan ng buhay at kamatayan, kung gayon ang enerhiya ng napatay na mga nilalang sa kailaliman ay hindi makakatakas. Kaya't hinihiling ko sa iyo na manguna sa Abyssal, kung sila ay patay na sa pagsasara ng ating mga tao. Mamatay, at ang mga nilalang sa kailaliman ay maaaring bumalik sa kalaliman kapag sila ay namatay.
Pinaikit ng Demon Sovereign ang kanyang mga mata at tinitigan si Tang Wulan, habang ang maraming abyssal expert na nasa likod niya ay hindi maiwasang hindi mapakali. Para sa kanila, ang buhay ay walang alinlangan na napakahalaga. Kinakatawan nila ang iba't ibang layer ng kalaliman, at kapag sila ay tunay na patay, nangangahulugan ito na ang antas ng kalaliman na kanilang kinaroroonan ay ganap na nawala. Ito ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng enerhiya upang muling pagsamahin ito, at ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang mabawi at muling makabuo sa kalaliman ng eroplano bago ito maipanganak muli. Katulad noong winasak ni Tang Wulan ang dalawang palapag, ang abyssal plane ay maaari lamang ayusin sa loob ng mahabang panahon, at ito ang resulta ng mga taon ng akumulasyon ng abyssal plane. Sa labanang ito, ang abyss plane ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ilang patong ng mga Panginoon ang pinatay ng Silver Dragon Princess na si Guyana. Matapos ang kanilang aura ng buhay ay lamunin ng Silver Dragon Spear, hindi na sila nakabalik sa kailaliman upang muling ipanganak, na nagresulta sa ilang layer ng kalaliman. Ang pagsabog ay ganap na nabasag. Ito ay hindi isang bagay na maaaring ayusin sa maikling panahon. Kung ayon sa mga salita ni Tang Wulan, ang susunod na tatlong labanan ay magbibigay daan sa kanila na isara ang Abyss Channel at hindi na bumalik, at dapat silang patayin ng mga tao. Sa sandaling mawala ang Abyss Plane, yayanig nito ang pundasyon ng buong Abyss. Hindi ko alam kung gaano katagal bago mabawi. Kaya, para sa mga Panginoong ito sa kailaliman, paano sila magiging handa? Pinaikit ng Demon Sovereign ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, maganda ang kalkulasyon mo, ngunit hindi ito isang bagay na mapagpasyahan ko. Kailangan kong pag-usapan ito sa kanila. Habang nagsasalita, winawagayway niya ang kanyang malaking kamay, at natural na bumuo ng isang purple gold canopy. Ihiwalay ang panig ng tao at makipag-usap sa mga Panginoon ng kalaliman. Sa pamamagitan ng magaan na kurtina, malabo lamang na nakikita ni Tang Wulan. Sa simula, tila isa-isang nag-react ang mga Abyss Emperor at Abyss King na ito, ngunit hindi ko alam kung ano ang sinabi ng Demon Emperor na nakatalikod sa kanila. Ang mga Panginoon sa kailaliman ay unti-unting huminahon, nagkatinginan, medyo kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Tila galit, ayaw, takot at kakaibang emosyon. Sa maikling panahon, ang mga mata ng mga Panginoong ito sa kailaliman ay sa wakas ay huminahon, ngunit sa pagtingin kay Tang Wulan at sa iba pa, mayroong isang hindi malilimutang puot sa kanilang mga mata. Parang may antagonism. Muling bumukas ang purple golden light curtain, at tumingin ang Demon King kay Tang Wulan, nanliit ang kanyang mga mata, at sinabi niya sa malalim na boses, ang iyong mga tuntunin, ipinangako namin. Pansamantala naming isasara ang Abyss Channel, maliban sa mga nilalang sa kailaliman na naririto na. Bago matapos ang digmaang ito, walang bagong abyssal na nilalang nalilito. Kasabay nito, para makatakas, kung sila ay hindi makakatakas. Alisin ang kanilang abyssal energy, depende ito sa iyong sarili. Nanginag ang puso ni Tang Wulan. Siyempre, ang resulta ng mga deliberasyon ng Demon Sovereign ay ang gusto niyang makita, ngunit ang resulta ay dumating ng kaunti masyadong maaga. Oo, ito ay masyadong mabilis. Ito ay isang pangunahing kaganapan na may kaugnayan sa buhay ng higit sa 15 Abyss Lords. Kapag sila ay namatay, ito ay magiging isang malaking dagok sa buong Abyss Plane. Hindi bababa sa maaari nitong garantiya na ang Abyss Plane ay hindi na muling aatake sa Daoluo Continent sa loob ng libu-libong taon sa hinaharap. Ngunit ito ay isang malaking kaganapan, at sa loob ng ilang minuto, pinangunahan na ng Demon Sovereign ang maraming makapangyarihang tao sa kailaliman upang sumang-ayon. Alam mo, ang Demon Sovereign ay hindi ang pinuno ng kalaliman. Mayroong ilang dahilan para dito, kung hindi, paano mahikayat ng Demon Emperor ang napakaraming abyssal powerhouses? Kaya lang ngayon nasa linya na ang arrow at kailangan kong ipadala. Hindi makatuwirang isipin ito. Manalo muna sa taya bago ka magsalita. Ang siyam na abyssal powerhouses na naunang lumabas sa gilid ng Demon Sovereign ay dahan-daang lumipad, at ang mga mata ng lalaki na ang mukha ay parang mabigat na jujube ay kumikislap at mukhang matatag na parang bundok. Ang Black Emperor at ang Bee Emperor ay nasa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at ang natitirang 6 na Abyss Kings ay nasa likuran nila. Sa panig ng Federation, ang Hallmaster ng God of War, si Yut Ian Daoluo Guanyu ay dahan-daang humakbang kasama ang Yut Ian God Spear, at ang iba pang 8 God of War ay sumunod na malapit sa likuran. Masasabing ito ang pinakamalakas na lineup na kayang gawin ng Temple of War. Kalmado ang ekspresyon ni Guanyu, at walang pagbabago sa emosyon dahil ito ay labanan ng buhay at kamatayan. Ang iba pang mga Diyos ng digmaan ay nagpakita rin ng nakakagulat na katahimikan, at tila sa kanila ay isa lamang itong ordinaryong labanan. Tanging ang mga talagang pamilyar sa templo ng digmaan ang nakakaalam na ang unang aralin pagkatapos sumali sa templo ng digmaan ay ang magturo ng katahimikan. Bumagsak si Taishan nang hindi nagbabago ang kulay, ito ang pangunahing kalidad ng bawat Diyos ng digmaan. Mas bago ang buhay at kamatayan na pakikibaka, mas kailangan mong pumasok sa isang kalmadong estado. Sa ganitong paraan mo lamang maibibigay ang iyong pinakamalakas na lakas sa pinakamahalagang sandali. Sa makatuwid, alam ng mga pamilyar sa Temple of War God na kung mas kalmado ang Diyos ng digmaan, mas malakas ang kanilang pagiging epektibo sa labanan ay nangangahulugan na sila ay nasa pinakamahusay na kondisyon.
Pagkalabas ng dalawang panig, dahan-dahan silang umakyat sa himpapawid na parang nakipag-ayos, at sa isang kisap mata ay umabot sila sa taas na mahigit 1 kilometro. Ngunit ang malalakas sa magkabilang panig na nanood ng labanan ay dahan-daang umatras. Ito ang pinakamalakas na labanan sa kasaysayan ng Daoluo Continent, maliban sa labanan ng mga Diyos. Ang Siyam ay ang sukdulan, at ang pinakamataas na tunggalian ng Siyam laban sa Siyam ay tutukoy sa kapalaran at kinabukasan ng buong kontinente ng Daoluo. Solemn na ang mukha ni Tang Wulan, at iniisip pa rin niya ang dahilan kung bakit mabilis na nangako ang Demon Emperor noon. Sa sandaling ito, isang malambot na maliit na kamay ang biglang bumulusok sa kanyang palad. Ito ay kasing banayad ng jade at malambot na parang bulak sa pagpindot. Sa init, marahan niyang hinawakan ang kanyang kamay. Saglit na natigilan si Tang Wulan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin, ngunit wala siyang nakita kundi si Guyana na nakatingala sa langit. Hindi siya nilinggan ni Guyana, ngunit ang mga mapupulang butil ng tainga ay nagpapakita pa rin ng kanyang pagkamahiyain sa oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng kakaibang relasyon sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Bagamat sa sandaling ito, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa kalangitan, at walang nakakapansin sa kanilang panig. Isa na itong napakabihirang eksena. Isang pagsabog ng init ang damaloy sa kanyang puso, at lahat ng pag-alagala sa puso ni Tang Wulan ay nawala sa sandaling ito, at tuluyang nawala. Para sa kanya, para sa mga kasosyo, para sa buong Daoluo Continent, para sa kapakanan ng kaligtasan, para sa magagandang araw na maaaring dumating sa malapit na hinaharap, para sa kapakanan ng paghahanap ng kanyang mga magulang at pagtuklas sa mga misteryo ng universo. Dapat manalo ang laban na ito. Gaano man karaming mga pagsasabuatan ng Demon Sovereign, anong uri ng mga alon ang maaari niyang matuklasan sa harap ng ganap na lakas? Hanggat siya ay nasa iyong tabi, anuman ang kahirapan, sumulong ng buong tapang. Walang kamalay-malay na hinihigpitan ng palad, hawak ang mainit at basang palad sa kanyang palad. Si Tang Wulan ay nagpakita ng isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, at si Guyana sa tabi niya ay nagpakita rin ng isang ngiti. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na hindi nakakita ng ganoong ngiti. At sa sandaling ito, nang magkasamang humarap sa isang malakas na kaaway, sa wakas ay nagpakita siya ng ganoong ekspresyon. Sa wakas, makakalaban niya ng magkatabi sa isang makatwirang paraan. Sa sandaling ito, naghintay siya ng napakatagal. Sa kalagitnaan ng hangin, ang 18 malakas mula sa magkabilang panig ay dahan-daang naghiwalay, at ang mga koponan ay nagpanatili din ng isang tiyak na distansya. Sa kanilang antas, ang pagiging epektibo ng labanan ng lahat ay napakalakas, at ang ilang mga epekto ay tiyak na magaganap sa panahon ng labanan. Walang referee sa digmaang ito. Ang referee, marahil, ay buhay at kamatayan. Yutian Daoluo dahan-daang itinaas ni Guan Yu ang kanyang baril na Yutian at itinutok ito sa tapat. Bahagyang pinaikit ng matandang nakaharap sa kanya ang kanyang mga mata, at sa kanyang mga balintataw, kumikislap ang liwanag. Ito ay isang kakaibang dilaw na ilaw. Sa pagitan ng mga kurap, nagbigay ito ng ulirat sa mga tao. Sa sumunod na sandali, malakas niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at halos sabay-sabay na lumipad palabas ang maraming abyssal expert sa tabi niya. Ang liwanag ay kumikislap sa pares ng mga tambalang mata ni Emperor B, at isang sinag ng malamig na liwanag ang lumipad patungo sa mga powerhouse ng Diyos ng digmaan. Ang malamig na sinag ng liwanag na ito ay hindi niya mga disipulo at apo. Ngunit isang malabong asol na halo. Bawat isa ay mukhang napakapayat, parang ambon. Walang tunog kahit na mula sa pagbagsak sa hangin. Kung hindi mo bibigyan ng espesyal na pansin, hindi mo makikita ang tunay na pag-iral ng malamig na kagubatan na ito. Sa Temple of War, kasama sa Siyam na kalahok sina Yutian Daoluo Guanyu, Fierce Wolf Daoluo Dongxian, ang unang God of War na si Haori Daoluo Aurui, ang pangalawang God of War Sword Daoluo Longtianwu, at ang ikatlong God of War Dark Emperor Daoluo. Si Luo Yuhang, ang ikalimang Diyos ng digmaan na si Makon Daoluo Mo Zihong, ang ikapitong Diyos ng digmaan Begonia Daoluo Shimengshan, ang ikawalong Diyos ng digmaan na si Kanglong Daoluo Nangang Yi, ang ikalabintatlong Diyos ng digmaan, at ang Excalibur Daoluo Sumengjun. Sa sandaling ito, si Mo Zihong, na siyang pangunahing kumokontrol na Soul Master, ay naka-crossleg na sa hangin, lumapag sa ibang posisyon, ang magic piano ay inilagay ng paalang sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga kamay ay hinahaplos ang mga string, ding-ding-dong-dong. Ang kaaya-ayang tunog, na may hininga ng gintong bakal na kabayo, ay sumambulat sa isang iglap. Ang ritmo ng bawat tunog ay lumitaw ng napakabagal ngunit ang aftertaste ay mahaba, tulad ng isang tambol na pandigma na katatapos lang tumunog, ang bawat isa ay maaaring magpakulo ng dugo, at ito ay nagbibigay sa kabilang panig ng isang malaking pakiramdam ng pang-aapi. Sa hitsura ng tunog ng piano, ang invisible sound wave ay dumaan sa kaparehas sa paligid niya at direktang humarap sa napakalaki na asol na velas na buhok. Boom 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 boom, biglang, isang sunod-sunod na mabangis na dagandong ang sumabay sa pagsabog ng hindi mabilang na asol na buhok ng velas sa hangin. Ang nakakatakot na lakas ng pagsabog ay mas marahas kaysa sa nakaraang pambobomba ng soul-guided artillery shell. Malaking pagbabago ng enerhiya ang sumabog sa hangin.
Anuman ang laki ng mga asul na velas na buhok, ang mga ito ay mas mababa kaysa sa Abyss Bombi, ngunit ang kanilang explosive power ay mas mataas sa Abyss Bombi. Noong nakikipaglaban sa hukbo ng tao noon, hindi kailanman gumamit si Emperor B ng ganoong paraan ng pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito lang talaga ipinakita ang lakas ng isa sa kanyang 10 emperador. Bagamat pinasabog ng tunog ng piano ni Mo Zihong ang bahagi nito, ang iba pang asul na halos ay tila ganap na hindi naapektuhan, at mabilis na tinakpan ng mga powerhouse sa Temple of War. Pag-atake ng grupo. Kasabay nito, pagkatapos ng asul na milenyo, maraming abyssal powerhouses ang mabilis ding dumating. Paparating na ang compression. Maging una na manalo. Sa sandaling ito, sa tabi ni Yutian Daoluo Guanyo, itinutok ni Haori Daoluo ang kanyang kanang kamay sa hangin, at isang bilog ng malaking araw ang biglang lumiwanag sa itaas ng kanyang ulo, at ang araw ay nasa langit. Hindi mabilang na pino at siksik na mga spot ng liwanag ang bumaril mula sa maliwanag na araw, na parabang ang mga sunspot ay bumabagsak sa mundo bilang malaganap. Ang mainit na daloy ng hangin ay biglang tila nagsindi sa fuse ng isang bomba, at ang libu-libong asul na halos ay biglang nasa himpapawid. Nagdulot ito ng biglaang pagsabog. Sa loob ng ilang oras, isang malaking energy turbulence ang nagngangalit sa ere, at ang energy shockwave ay bumaril sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay, at ito rin ang nagtulak sa 18 malalakas sa larangan ng digmaan na tila pansamantalang naharang. Ang nakakatakot na enerhiyang bagyo ay naging malaking asul na ginto ang kalangitan. Ang gayong nakakagimbal na eksena ay naging dahilan kung bakit halos nanginginig ang halos buong Northern Core Circle. Tinitigan ni Tang Wulan ang katapat na Demon Emperor, na tumingin din sa kanya. Nang makita niya sina Tang Wulan at Guyana na magkahawak kamay, hindi niya alam kung bakit, isang hindi mapigil ang negatibong emosyon ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Nagseselos yan. Noong unang panahon, ganito rin siya sa tabi ng asawa. Ngunit pagkatapos napatayin ni Tang San ang kanyang asawa ay nawala ang kaligayahang ito. Sa pag-iisip nito, biglang lumakas ang layunin ng pagpatay sa Demon Emperor, at hindi na siya makapaghintay na magmadaling patayin kaagad si Tang Wulan upang maipaghiganti siya. Buti na lang at napigilan ng droga ang kanyang emosyon, at bumalik na siya sa normal. Natatakot ako na siya ay sumugod ng desperadong matagal na ang nakalipas. Bagamat may pagdududa si Tang Wulan tungkol sa naunang masayang pangako ng Demon Sovereign, ang Abyss Channel sa ibaba ay talagang dahan-daang isinara, tulad ng binomba ng walang hanggang langit noon. Sa ganitong sitwasyon, magtatagal ang mga nilalang sa kailaliman upang mabuksan muli ang channel, at kapag ang panig ng tao ang nangibabaw, sa pagkakataong ito ay sapat na para kina Tang Wulan at Guyana ang enerhiya ng kailaliman. Sa ngayon, tinutupad pa rin ng soberanong Diablo ang pangako nito. Sa sandaling ito, malayo sa likod ni Tang Wulan at Guyana, isang pares ng mga mata ang tila nagliyab. Ang mga mata ng ibang tao ay nasa labanan sa langit, ngunit siya lamang, at palaging isang tao lamang sa kanyang mga mata. Nang makita niyang nakipaglaban si Guyana sa Ling Emperor, at sa wakas ay pinatay ang Ling Emperor, at nang maglaon, nang matalo niya ang maraming hari sa kailaliman, taos-puso siyang nasasabik, at nakaramdam siya ng matinding pagmamalaki sa kanyang puso. Gayunpaman, nang mapanood niya si Guyana na nagkusa na ipasa ang kanyang kamay kay Tang Wulan, lumitaw ang matinding paninibugho, na parang may apoy sa parang sa bawat sulok ng kanyang puso. For more videos, click on the notification bell.